KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela. The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 1031 hanggang 1040. Ika-104 na episode ng Hindi Magagapi. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe Kwentong Nobela Kabanata 1031. 40 milyong taong gulang na mga halamang gamot. Sa pagtingin sa ekspresyon ng maliit na baka, hindi mapigilan ni Huang Xiaolong na matawa. Talagang gusto niyang bigyan ng sipa ang bakang ito. Lumingon si Huang Xiaolong sa walang katapusang dagat ng mga halamang gamot, banal na sandata, at banal na baluti, isang dagandong ng pananabik na bumubulusok sa kanyang dibdib, nanginginig ang hangin. Ang mga halamang gamot, banal na sandata, at banal na baluti sa kanyang kalapitan ay nanginginig sa dagandong ni Huang Xiaolong. Gamit ang mga halamang gamot na ito at ang 5 espiritual na ugat, naisip na ni Huang Xiaolong ang bilis ng kanyang pagbuti sa mga susunod na taon. Higit pa rito, sapat na ang dami ng mga banal na sandata at baluti upang suportahan siya hanggang sa maabot ng kanyang heaven-splitting tenet ang rurok ng huli ikalawang yugto, maaaring maging ang ikatlong yugto. Pagkaraan ng ilang sandali, pinigilan ni Huang Xiaolong ang kanyang pananibik, lumipad patungo sa kabilang dulo ng bulwagan. Madilim na bulaklak na walang puso. Golden Water Ganoderma. Daan-daang talampakan blood ginseng. Tumingin si Huang Xiaolong sa iba't ibang uri ng mga halamang gamot na may kumikinang na mga mata. Ang mga halamang gamot na inilagay sa likod ay isang mas bihira kaysa sa isa, ang kanilang edad ay mas mataas. Marami sa kanila ay nasa pagitan ng 20 hanggang 30 milyong taong gulang. Pagkatapos ng isang buong oras na paglipad, sa wakas ay narating ni Huang Xiaolong ang kabilang dulo ng bulwagan at nakakita ng isang tangkay ng 40 milyong taong gulang na damo. Isang halamang gamot sa panahong ito, kalimutan ang Green Cloud Island, bihira itong makita sa buong Vientiane world. Ito ay isang hindi inaasahang sorpresa, lalo na kapag mayroong higit sa isang tangkay. Mayroong higit sa 10 sa kanila. Hindi napigilan ni Huang Xiaolong ang paglunok sa tanawing ito. Matapos pinuhin ng isang 40 milyong taong gulang na halamang gamot, ang average na maagang 10th order High God Realm Cultivator ay makaka-advance hanggang sa Perfection Stage Late 10th order sa isang iglap, marahil kahit na pagtagumpayan sa Heavenly God Realm. Sa sobrang pagsisikap ay inalis ni Huang Xiaolong ang kanyang tingin mula sa mga halamang gamot, na inilipat ang kanyang atensyon sa higanting bakal na pader sa kanyang harapan. Sa ibabaw ng bakal na dingding, 2 tatak ng kamay ang nakatatak. Ang panlabas na bulwagan ay puno na ng napakaraming magagandang bagay, paano naman ang panloob na bulwagan ng kaban ng bayan? Bumilis ang paghinga ni Huang Xiaolong habang inilagay niya ang kanyang mga palad sa itaas ng mga marka ng kamay, halos akmang-akma. Pagkatapos, pinaikot ang kanyang God Force, tinulak niya ang bakal na pader. Bahagyang yumanig ang higanting bakal na pader bago tumigil ang paggalaw. Tinubukan niya ng 6 hanggang 7 beses, pinipiga ang bawat huling bit ng kapangyarihan, ngunit nanatiling matatag ang bakal na pader. Mukhang hindi siya makakapasok sa inner hall gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Maaari lamang siyang bumalik sa hinaharap. Lumingon si Huang Xiaolong, nakatingin sa isang 40 milyong taong gulang na damo na may kaunting pagkakahawig sa isang Snow Mountain White Lotus. May kaunting pagkakaiba pa rin dahil ang mga buto ng lotus sa gitna ay talagang isang maapoy na pulang kulay, tulad ng nasusunog na pulang apoy. Si Huang Xiaolong ay hindi nag-ukol ng oras upang subukang tukuyin kung anong uri ng halamang gamot ito na ipinadala ito sa kanyang bibig. Mainit. Ito ang unang sensasyon ni Huang Xiaolong. Para itong magma na dumadaloy sa kanyang mga ugat, nakakapasong init ang lumalabas sa kanyang katawan. Parang iniihaw ang mga laman loob niya. Ang epekto ay natakot kay Huang Xiaolong na naging dahilan upang siya ay umupo at itulak ang kanyang 3 pinakamataas na Diyos upang makuha ang enerhiya mula sa pulang lotus na ito. Sa lahat ng katotohanan, isang pambihira lamang na tulad niya ang nangahas na lunukan ng diretso ang 40 milyong taong gulang na damo. Kung ito ay isa pang third order Heavenly God Realm Cultivator, sila ay sumabog sa lugar. Ang milyong taong gulang na mga halamang gamot ay namarkahan din ng mababa, katamtaman, at mataas tulad ng mga table task.
Ang mga halamang gamot na may edad sa pagitan ng 10 hanggang 30 milyon ay ang mas karaniwang matatagpuan, samantalang kapag ang isang halamang gamot ay umabot sa 40 milyong taong gulang o higit pa, ang halaga at pagiging epektibo nito ay nakakuha ng napakalaking tulong. Ang enerhiya ng 40 milyong taong gulang na mga halamang gamot ay labis na nakapangingibabaw, kaya't ang isang 7th Order Heavenly God Realm Cultivator ay mamilipit sa sakit kung direktang ubusin nila ito ng buo. Sa kabutihang palad, si Huang Xiaolong ay biniyayaan ng isang napakapangit na True Divine Dragon Physique. Higit pa rito, ang nakakatakot na bilis ng paglamon ng kanyang tatlong kataas-taasang Diyos ay pumihil kay Huang Xiaolong na sumabog. Kahit ganoon, nagdusa pa rin siya. Parang nasusunog ang kanyang kaluluwa, nilalamon ng apoy ang bawat parte ng kanyang katawan. Sa katunayan, si Huang Xiaolong ay talagang nilamon ng apoy. Ang madilim na pulang ulap ng apoy ay lumulutang palabas mula sa kanyang katawan. Parami ng parami ang madilim na pulang ulap ng apoy na lumitaw, na bumubuo ng dagat ng apoy sa paligid niya. Ang buhok ni Evan Huang Xiaolong ay kulay apoy, lumulutang sa hangin ng walang hangin. Lumipas ang mga araw, ngunit hindi nabawasan ang dagat ng apoy sa paligid ni Huang Xiaolong. Sa halip, ang intensity ay talagang tumaas. Makalipas lamang ang kalahating buwan ay nagsimulang bumaba ang apoy, unti-unting nawawala. Nakaupo sa himpapawid, ang ibabaw ng balat ni Huang Xiaolong ay nagbuga ng mahinang kinang. Ilang sandali pa, iminulat ni Huang Xiaolong ang kanyang mga mata, agad na napansin ang malakas na puwersa ng Diyos sa loob ng kanyang katawan. Kung ikukumpara sa kalahating buwan na ang nakalipas, tumaas ng 1 grado ang kanyang paglilinang. Kahit na hindi niya naabot ang peak ng maaga sa Third Order Heavenly God Realm, napakalapit niya. Ang rate na ito ay sapat na nakakagulat. Pagkatapos ng lahat, si Huang Xiaolong ay nakalusot sa unang bahagi ng Third Order Heavenly God Realm. Pagkatapos ay tiningnan niya ang pangalawang 40 milyong taong gulang na halamang gamot, isang nakasisilaw na gintong prutas na halos magkasinlaki ng 2 kamao. Ang hugis ng gintong prutas ay bahagyang kakaiba, tulad ng silwete ng isang sinaunang banal na hayop. Nang hindi masyadong nag-iisip tungkol dito, ang gintong prutas ay lumipad din sa bibig ni Huang Xiaolong. Biglang nanginig ang kanyang katawan, zigzag ang mga bahid ng gintong kidlat sa kanyang katawan. Ang gintong prutas ay talagang naglalaman ng isang marahas na puwersa ng kidlat. Nagmadali si Huang Xiaolong na ito ng kanyang atensyon, pinaikot ang kanyang God Force upang mapaglabanan ang puwersang iyon ng kidlat. Tungkol sa maliit na baka, alam ni Huang Xiaolong na hindi niya kailangang mag-alala tungkol dito. Natitiyak niyang tiyak na pumili ito ng komportableng sulok sa bulwagan na dumudurog sa mga Diyos. Gaya ng inaasahan, habang dinadalisay ni Huang Xiaolong ang 40 milyong taong gulang na mga halamang iyon, ang maliit na baka ay nagsimulang mag-crunch sa isang tumpok ng mga Diyos ng Heavenly God Realm. Kung sila man ay elemento ng kidlat, elemento ng apoy, elemento ng tubig, o iba pa, hindi mahalaga sa maliit na baka. Mabilis na lumipas ang oras. Isang tao at isang baka ang nanatili sa loob ng Treasury Hall ng Genusec, naglilinang gabi at araw. Sa oras na natapos ni Huang Xiaolong na linisin ang kanyang ika-4 na halamang gamot, ang kanyang paglilinang ay tumaas sa kalagitnaan ng Third Order Heavenly God Realm. Muli nitong pinabilis ang bilis ng pagpino ni Huang Xiaolong. Makalipas ang kalahating taon, ang 12 ng 40 milyong taong gulang na mga halamang gamot ay pinadalisay ni Huang Xiaolong. Matapos pinuhin ang huli sa mga ito, iminulat niya ang kanyang mga mata, isang malakas na momentum na parang isang bagyo. The Third Heavenly God Realm. Ito ang kasalukuyang cultivation ni Huang Xiaolong. Nanginginig ang espasyo nang tumayo siya. Bilang pagbibilang ng mga araw, halos oras na para bumalik sa Barbarian God Sect. Si Huang Xiaolong ay muling tumayo sa harap ng bakal na pader, gumawa ng isa pang pagtatangka. Iniikot ang lahat ng kanyang God Force, itinulak ni Huang Xiaolong ang pader, ngunit pareho ang resulta. Ang bakal na pader ay nanatiling hindi natitinag. Umiling si Huang Xiaolong, mukhang kailangan niyang maging isang 7th Order Heavenly God kung gusto niyang pumasok sa Inner Hall. Nagtataka ako kung kumusta ang maliit na baka na iyon. Bulong ni Huang Xiaolong sa sarili. Tawag. Ay prick.
I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1032. Ang tunay na pagkakakilanlan ng munting baka. Naisip lang ni Huang Xiaolong ang maliit na baka ng isang hindi inaasahang malakas na mook ang bumasag sa katahimikan ng Treasury Hall. Ang tunog ay dumagundong na parang kulog na ikinagulat ni Huang Xiaolong. Ito. Tumingin si Huang Xiaolong sa kanyang balikat at nakita ang isang globo ng umaalon-alon na kulay lilang likido na kumakalat mula sa isang sulok ng bulwagan. Ang kanyang figure ay lumabo sa isang kisap mata, lumilipad patungo sa pinanggalingan ng lilang likido. Pagkalipas ng ilang minuto, nakita ni Huang Xiaolong ang maliit na baka na nakatayo sa hangin. Matingkad na mga kislap ng liwanag ang kumikislap sa paligid ng katawan nito, lalo na ang dalawang gintong sungay nito habang naglalabas sila ng mas maraming kulay purple na likido. Kung ikukumpara sa kalahating taon na ang nakalilipas, ang buntot ng maliit na baka ay dumb-oval ang laki, na puno ng siksik na mga simbolo ng kidlat. Ang ikinagulat ni Huang Xiaolong ay ang sinaunang karakter ng kidlat sa noo ng maliit na baka. Kahit na medyo malabo, sigurado si Huang Xiaolong na isa nga itong kidlat na karakter. Bukod dito, may gintong apoy na nagninanga sa mga gilid ng simbolo. Makalipas ang isa pang kalahating oras, unti-unting humina ang matingkad na mga kislap na kumikislap sa paligid ng katawan ng maliit na baka, maging ang mga gintong sungay ay bumalik sa normal, hindi na naglalabas ng anumang lilang likido. Nabawasan ang sinaunang kidlat sa noo nito, ngunit nakikita pa rin. Napansin ni Huang Xiaolong na ang aura sa paligid ng maliit na baka ay lalong naging hindi maarap. Nakatayo ito doon sa hangin na parang Panginoon ng lahat ng mga banal na hayop. Guro. Dumating ang maliit na baka sa gilid ni Huang Xiaolong, nahati ang bibig nito, patawarin mo ako. Ngayon lang nag-evolve ang puwersa ng kidlat sa loob ng katawan ko, inistorbo ka ba? Umiling si Huang Xiaolong, hindi. Pagkatapos ay idinagdag niya ang isang tanong, malapit ka nang mag-transform sa anyo ng tao, tama ba? Ayon sa kanyang kaalaman, ang isang banal na hayop ay karaniwang maaaring mag-transform sa anyo ng tao kapag naabot nila ang Heavenly God Realm. Tinansya niya na ang maliit na baka ay dapat na magkaroon ng isang Heavenly God Realm cultivation, kaya't nagtataka siya kung bakit hindi pa rin ito maaaring maging tao. Ang maliit na baka ay umiling pakaliwa pa kanan, ang mga karaniwang banal na hayop ay maaaring magkatawang tao kapag ang kanilang lakas ay umabot sa Heavenly God Realm, ngunit ito ay masyadong maaga para sa akin. Kung hindi ako nagkakamali, kahit na nakarating na ako sa Ancient God Realm ay hindi pa rin ako magkakaroon ng anyong tao. Namangha si Huang Xiaolong, Ancient God Realm. Kahit na para sa isang banal na hayop na nagtataglay ng nangungunang bloodline, masyadong mataas ang requirement na iyon. Tumango ang maliit na baka, dapat ganoon, ngunit kahit ako ay hindi masyadong sigurado ng aking pinanggalingan. Sa ngayon, marami sa aking mga alaala ang tila natatak, ngunit habang bumubuti ang aking lakas, ang selyo ay unti-unting lumuwag at ang aking mga alaala ay babalik. Tumango si Huang Xiaolong. Bagamat hindi niya matukoy kung anong uri ng Divine Beast ang maliit na baka, nakatitiyak si Huang Xiaolong na ang ranggo nito ay mas mataas kaysa sa top Divine Beast bloodline. Isang kaguluhang espiritual na hayop. Kung mas malakas ang isang bloodline, mas mahirap na magkaroon ng anyo ng tao. Gayunpaman, kung ang maliit na baka ay talagang isang kaguluhang espiritual na hayop, kung gayon anong uri ng Divine World Big Shot ang magbibigay ng napakalaking gantimpala sa kanya. O, maaaring ang kabilang partido ay walang alam tungkol dito. Nagkamali ba sila na ang maliit na baka ay kapareho ng iba pang top bloodline na Divine Beast eggs? Si Huang Xiaolong ay nanatiling nalilito kahit ilang beses niya itong isipin. Ilang sandali pa, itinulak niya ang mga kaisipang ito. Sa isang sulok ng Treasury Hall, nakakita siya ng isang banal na kaldero na may nakasulat na mga salitang itim na phoenix. Matapos mahanap ang banal na kaldero na iyon, nagsimulang maghanap si Huang Xiaolong ng ilang bakal at ores upang makagawa ng isa pang special na singsing at mga bagong sandata. Bago umalis, natural na kailangan niyang dalhin ang lahat ng mga kayamanang ito.
Gayunpaman, ang espasyo sa loob ng submerging dragon ring na ibinigay ng Barbarian God Sect ay napakaliit, katulad ng mga spatial rings na na-harvest niya mula sa ibang tao. Hindi kasya ni Huang Xiaolong ang lahat ng mga item sa loob ng Genyu Sect treasury na ito, kaya nagplano siyang gumawa ng spatial ring na naglalaman ng malaking espasyo. Tulad ng para sa hugis ng singsing, binalak niyang pekay nito ayon sa Ozure Ring. Para sa angkop ng mga armas, nagpasya siyang sumama sa Blades of Ozure pati na rin sa Mulberry Sword pagkatapos ng kaunting pag-iisip. Pagkalipas ng 3 araw, matagumpay na napino ang isang bagong Ozure Ring, 2 Blades of Ozure, at isang Mulberry Sword. Sa pagtingin sa pamilyar na singsing, at sa 3 armas, mas nagustuhan sila ni Huang Xiaolong. Ang espasyo sa loob ng Ozure Ring na ito ay 10,000 beses na mas malaki kaysa sa Submerging Dragon Ring. Ito ang kasalukuyang limitasyon ni Huang Xiaolong. Bagaman maaaring hindi niya maalis ang lahat dito, ang malaking bahagi nito ay hindi isang problema. Matapos itali ang Ozure Ring, Blades of Ozure, at Mulberry Sword ng isang patak ng kanyang dugo, nagsimulang lumipat si Huang Xiaolong sa treasury papunta sa kanyang Ozure Ring. Para sa 5 espiritual na ugat, inilipat niya ang mga ito sa makajos na bundok Zumi. Si Huang Xiaolong at ang maliit na baka ay gumugol ng ilang araw sa kabangyaman, pagkatapos ay lumabas ang isang tao at isang baka sa bulwagan at nagtungo sa sinaunang transmission array sa labas. Matapos ay activate ito, dinala sila pabalik sa orihinal na lugar sa ilalim ng bangin. Lumipas ang kalahating taon, kaya ang sinaunang hanay ng transmission sa ibaba ng bangin ay muling natakpan ng makapal na layer ng yelo. Ang hangin sa ibaba ng bangin ay nagyayelong puti, umiikot sa harap ng kanilang mga mata na parang hamog. Maliwanag, sa kalahating taon na iyon, walang ibang pumunta sa lugar na ito. Nag-isip sandali si Huang Xiaolong, pagkatapos ay nagdagdag ng isa pang formasayon upang itago ang sinaunang transmission array. Bagamat mukhang walang pupunta rito, mas mabuting maging ligtas kaysa magsisi. Sa katunayan, labis ang pag-aalala ni Huang Xiaolong. Kahit na may makaabot sa ilalim ng bangin at natagpuan ang sinaunang banal na formasayon, walang pagkakataon para sa kanila na malaman kung paano matukoy ang mga simbolo ng Silver Devil Clan sa gitna ng sinaunang Divine Formation, na tahasang hinaharangan ang anumang posibilidad na i-activate ito. At muli, kahit na may makakilala sa mga simbolo at pumasok sa higanting bundok ng Genyu Sect, hindi pa rin sila makakapasok sa Treasury Hall kung wala ang sirang Blade Key. Xiao Niyo, umalis na tayo. Nakasakay sa maliit na baka, lumipad pabalik ang dalawa sa bangin sa itaas. Gayunpaman, dahil sa lamig at puting hamog, ang bilis ng pag-akyat ng maliit na baka ay medyo mabagal. Makalipas ang kalahating oras nang makarating sila sa tuktok ng bangin. Guro, dahil gusto mong magmadaling bumalik sa Barbarian God Sect para sa pinagsamang pagsasanay ng 3 sekta, maaari mo bang isama si Xiao Niyo? Mamamatay ako sa inip kung iiwan mo ako sa Barbarian God Sect. Nakaawang sabi ng maliit na baka. Tingnan muna natin. Tumango si Huang Xiaolong. Logically, dapat niyang dalhin ang kanyang mount sa joint training, ngunit kailangan pa rin itong kumpirmahin. Takay sa maliit na baka, bumalik si Huang Xiaolong sa Jadeite Royal City, nagpaplanong manatili doon ng ilang araw bago bumalik sa sekta. Ngunit, hindi nagtagal pagkatapos umalis silang dalawa sa bangin patungo sa Jadeite Royal City, 2 grupo ng mga tao ang lumitaw malapit sa bangin. Ang una ay 2 kabataang babaeng disipulo na nakasuot ng panloob na disciple robe ng Barbarian God Sect, habang ang huling grupo na humahabol mula sa likod ay binubuo ng 5 kabataang lalaki na nakasuot ng inner sect disciple robe ng Great Whale Sect. Liu Yan, ipinapayo ko sa iyo na ibigay mo ang Blood Jasper Ganoderma na iyon, kung hindi, magsisisi ka ng husto. Kapag nahuli kita, huli na para magmakaawa. Sigaw ng isang Great Whale Sect na panloob na disipulo. Ang 2 babaeng disipulong Barbarian God Sect ay naging balisa, bahagyang nataranta. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 1033. Bang Daf Eng. Senior Sister Liu Yan, ano ang gagawin natin?
Malinaw na si Lin Wei ay labis na naguguluhan habang tinanong niya ito. Gumastos kami ng ilang milyon para magbid para sa Blood Jasper Ganoderma na iyon mula sa auction, anong karapatan nila para hilingin na ibigay namin ito sa kanila ng walang bayad? May hinanakit ang boses ni Liu Yan. But, at this rate, malapit na tayong maabyute ng grupo nila, hindi natin sila malalampasan. Gumapang ang pangamba sa boses ni Lin Hui, at ang Wang Dafeng na iyon ay isang mapanlinlang na basura, kung talagang mahuhulog tayo sa kanilang mga kamay, kung gayon. Sa pag-iisip ng mga kalunos-lunos na kahihinatnan, ang mukha ni Lin Hui ay pumuti na parang papel. Maaaring hindi papatayin ni Wang Dafeng silang dalawa dahil sa kanilang pagkakakilanlan, gayunpaman, hindi ito makahadlang sa kanya na dungisan sila, at ito ay mas masahol pa kaysa sa pagpatay sa kanila. Matapos mapaalalahanan ang katotohanan ito, ang kutis ni Liu Yan ay sumasalamin kay Lin Hui, natakot ang kanyang puso. Nakarinig na siya ng mga kwento tungkol sa Wang Dafeng na ito, maraming inner and outer sect na babaeng disipulo mula sa kanilang Barbarian God sect at Elephant Genesis sect ang naging biktima niya. Ang pinakamasama sa lahat, itong si Wang Dafeng ay pamangkin ng Great Whale sect chief. Siya ay may mataas na antas ng talento, kaya labis na pinapabore ng Great Whale sect chief. Hanggat hindi siya tumawid sa isang tiyak na linya, mahirap para sa Barbarian God sect at Elephant Genesis sect na ituloy ang kanyang mga aksyon. Sa oras na ito, nakita ng dalawang kabataang babae si Huang Xiaolong na saktong nakasakay sa maliit na baka. Higit sa lahat, nagningning ang kanilang mga mata nang makita ang kanyang Barbarian God sect na inner disciple robe. Ang dalawang kabataang babae ay tumakas patungo kay Huang Xiaolong sa pinakamabilis na bilis. Nakita rin ng 5 disipulo ng Great Whale sect na humahabol sa likod si Huang Xiaolong at ang kanyang cow-mount. Nanay niya, kumusta may isa pang Barbarian God sect na panloob na disipulo dito? Nagmura ang isa sa kanila. Humisi si Wang Dafeng, mahalaga ba ito? Isa lamang itong napakaliit na panloob na disipulo. Hindi siya isang pangunahing disipulo, ano ang dapat katakutin? Halos hindi na huminga sina Liu Yan at Lin Hui matapos makarating sa tabi ni Huang Xiaolong bago sila maabyute ng grupo ni Wang Dafeng. Nagkalat silang 5 sa isang bilog na nahuli ang 3 tao. Sa panunood nito, ang nerbiyos ng dalawang kabataang babae ay nakaunat. Ang sinag ng pag-asa na lumitaw sa kanilang mga puso nang makita si Huang Xiaolong ay nabasag na ngayon. Ngayon lang nila naalala na si Wang Dafeng ay isang late Third Order Heavenly God Realm Cultivator, hindi pa banggitin na ang iba pang 4 na Great Whale sect na disciples ay Third Order Heavenly God Realm at higit pa. Idinagdag itong Barbarian God sect na panloob na disipulo at silang dalawa, hindi pa rin sila ang kanilang kapareha. Dalawang senior sister, ano ang nangyayari? Habang ang dalawang kabataang babae ay unti-unting nahuhulog sa kawalan ng pag-asa, binasag ni Huang Xiaolong ang katahimikan sa pamamagitan ng isang mahalagang tanong. Kahit na mahulaan ni Huang Xiaolong ang ilan mula sa mga naunang salita ni Wang Dafeng, mas gusto pa rin niyang malaman ang higit pang mga detalye ng maaga. Ang parehong mga kabataang babae ay ang mga panloob na disipulo ng Barbarian God sect, at dahil siya ay bumangga sa bagay na iyon, si Huang Xiaolong ay tutulong. Sa ilang pangungusap sa pagitan ni Liu Yan at Lin Hui, ikinuwento ng dalawang kabataang babae ang mga detalye kay Huang Xiaolong. Nangyari ito ilang araw na ang nakalipas ng gawin ni Liu Yan at Lin Hui ang isang gawain mula sa sekta upang mangolekta ng ilang mahahalagang halamang gamot, at ang Blood Jasper Ganoderma na nasa kanilang mga kamay ay isa sa kanila. Sa panahon ng gawain, nabalitaan nilang dalawa na ang Jadeite Royal City Auction House ay magsusubasta ng isang Blood Jasper Ganoderma, kaya't sumugod silang dalawa, gumastos ng mahigit 3 milyon upang matagumpay na mapanalunan ito. Bagamat gumastos sila ng mahigit 3 milyong shenbi, hanggat nagtagumpay sila sa kanilang gawain, ang gantimpala ng sekta ay higit mas mahusay kaysa sa 3 milyon. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal pagkatapos nilang lisanin ang Jadeite Royal City, hinarangan ng grupo ni Wang Dafeng ang kanilang landas upang pagnakawan ang Blood Jasper Ganoderma sa kanilang mga kamay. Sa wakas ay naunawaan ni Huang Xiaolong ang mga ulo at buntot ng buong kwento. Pump,
Ipinapayo ko sa iyo na huwag maging maingay, kung hindi, hindi ka mapoprotektahan ng iyong barbarian god sect na inner disciple identity. Mababali ko pa ang mga braso at binti mo. Sa oras na ito, biglang itinuro ni Wang Dafeng ang kanyang mga salita kay Huang Xiaolong, malamig ng inisyan. Ang walang malasakit na tingin ni Huang Xiaolong ay bumagsak sa katawan ni Wang Dafeng, sumagot, kung ang bawat isa sa inyo ay baliin ang isa sa inyong mga paa, pakakawalan ko kayo. Saglit na natigilan si Wang Dafeng nang marinig ang mga salita ni Huang Xiaolong, pagkatapos ay tumawa ang 5 disipulo ng Great Whale Sect habang nakahawak sa kanilang tiyan. Maging sina Lin Hui at Liu Yan ay natulala, nakatingin kay Huang Xiaolong na may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Gayunpaman, sa pag-aakalang si Huang Xiaolong ay lumakas ang loob dahil hindi niya alam ang lakas ng grupo ni Wang Dafeng, nagpa siya silang sabihin sa kanya. Junior brother, ang pangalan niya ay Wang Dafeng, isang late Third Order Heavenly God Realm, na may pinakamataas na ranggo na 10 Diyos. At saka, pamangkin siya ng Great Whale Sect Chief. Pinalaan ni Liu Yan si Huang Xiaolong. Si Wang Dafeng ay tumatawa pa rin habang sinabi niya kay Huang Xiaolong, Pump, ngayon alam mo na, ako si Wang Dafeng, nagtataglay ng pinakamataas na ranggo na 10 Diyos, hindi pa banggitin na isa na akong huling Third Order Heavenly God Realm. Higit pa rito, ang Great Whale Sect Chief ay ang aking tiyuhin. Ang isa pang tumatawa na inner disciple ng Great Whale Sect ay nagsabi, hindi alam ng Punk na ito ang pagkakakilanlan ni Wang Dafeng, kaya naman naglakas loob siyang magsalita ng ganoong kalokohan. Ngayong alam na niya, malamang maiihina niya ang pantalon niya. Iyan lang. Malamang nabasag na niya ang pantalon niya. Dagdag pa ng isa. Mamaya, kapag ang young master na si Wang ay nagpakita ng kaunting lakas, kahit ang kanyang kaluluwa ay lilipad palabas sa kanyang katawan. Ang iba pang 2 Great Whale Sect na panloob ng mga disipulo ay sumali din, na kinukutya si Huang Xiaolong. Si Lin Hui at Liu Yan ay nakatitig lamang sa kanilang 5 ng may galit, habang si Huang Xiaolong ay nanatiling pareho, hindi naapektuhan ng kanilang mga salita. Nang makita na si Huang Xiaolong ay nanatiling tahimik, ang 5 Great Whale Sect na panloob ng mga disipulo ay inakala na siya ay tunay na natatakot, na naging dahilan upang sila ay maging mas mapagmataas at mas kampante. Lin Hui? Liu Yan? Ibigay mo yung Blood Jasper Ganoderma. Then again, huli na sila sa pag-abot. Hindi masama ang 2 babaeng ito, dapat natin silang hulihin para ma-enjoy ni Young Master Wang mamaya. Si Lin Hui at Liu Yan ay nag-init hanggang sa maging berde ang kanilang mga mukha. Nang wala silang nakitang reaksyon mula kay Huang Xiaolong, hindi nila maiwasang makaramdam ng bahagyang pagkabigo. Naramdaman din nila na si Huang Xiaolong ay natakot sa pagkakakilanlan ni Wang Dafeng at hindi man lang naglakas loob na umutot sa harap ni Wang Dafeng. Ang ganitong uri ng taong walang buto, napakarami na nilang nakita para magsalita. Inaalala ang mga naunang muwang na salita ni Huang Xiaolong na humihiling sa grupo ni Wang Dafeng na baliin ang isang paa bago sila palayain, naramdaman ni Lin Hui at Liu Yan na ito ay katawa-tawa. Sa oras na ito, nakita ng 2 kabataang babae na si Huang Xiaolong na kanina patahimik ay biglang kumilos, nagpadala ng suntok sa direksyon ni Wang Dafeng. Nang makitang naglakas loob si Huang Xiaolong na salakayin siya, sumili ang ngiti sa mukha ni Wang Dafeng, Pump, may death wish ka. Kasabay nito, iniwas din niya ang kanyang kamao kay Huang Xiaolong. Ang puwersa ng kamao mula sa kamao ni Wang Dafeng ay talagang nagpadala ng malalaking alon ng puwersa. Ito ang Great Waves Fist ng Great Whale Sect. Ang pagsasanay sa pamamaraang ito ay nangangailangan ng tao na tumayo sa harap ng malaking dagat araw-araw upang sumipsip ng Qi, pagkatapos ayon sa isang tiyak na paraan ng pagpapalipat-lipat ng paghinga at lakas ng isang tao, sabog ang malaking Qi na ito sa pamamagitan ng kanilang kamao. Sa pangunahing yugto ng pagtatapos, ang Great Waves First na ito ay maaaring lumikha ng 10,000 alon, nakahawig ng rumaragas ang alon ng isang walang hangganang malaking dagat. Nang makita ng isa sa mga disipulo ng Great Whale Sect si Wang Dafeng na nagpapakita ng Great Waves Fist, napasigaw siya sa pagkamangha, wow, ang Great Waves First ni Young Master Wang ay umabot na sa daang antas ng alon. Daan-daang antas ng alon.
Ito ay sapat na malakas para tanggihan ang lahat ng late Third Order Heavenly God Realm Cultivator. Ang punk na iyon ay nagalit kay Young Master Wang, siya ay patay na karne ngayon. Ang isa pang Great Whale Sect na panloob na disipulo ay ngumisi. Sa mismong oras na ito nakita ng panloob na disipulo ng Great Whale Sect ang puwersa ng kamao ni Huang Xiaolong na tumago sa daang alon ng Fist Force ni Wang Dafeng. Hindi ito tumigil doon, dumiretso sa Wang Dafeng. Natahimik si Wang Dafeng. Bago pa siya makapag-react, ang lakas ng kamao ni Huang Xiaolong ay bumagsak sa kanyang dibdib. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1034. Ikaw ang nakakaramdam ng Katie. Ang magkakasunod na matatalim na ingay ng mga belang buto ay tumunog sa tenga ng lahat, pagkatapos nito ay umungol ng masakit si Wang Dafeng habang ang kanyang katawan ay bumaril pabalik na parang bola ng kanyen, diretso sa pader ng bangin sa di kalayuan. Ang mga piraso ng bato ay gumuho at nahulog na naging sanhi ng pag-ugoy ng buong tuktok mula sa epekto. Ang apat na Great Whale Sect na panloob ng mga disipulo na pumupuri sa Great Waves Fist ni Wang Dafeng ay natulala ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Lin Hui at Liu Yan sa gulat. Ang pag-iisip na si Huang Xiaolong ay isang walang gulugod, duwag na lalaki ay nananatili pa rin sa kanilang isipan, ngunit ang kanilang mga cherry na bibig ay nakanganga. Dumaan ang hangin na sinundan ng isang pinahabang tunog ng pag-utot. Ang isa sa mga glot ng inner disciple ng Great Whale Sect ay lumuwag sa takot, naglabas ng matunog na umutot na ikinagulat ni Lin Hui at Liu Yan sa kanilang mga sentido. Nang muling bumagsak ang kanilang mga tingin kay Huang Xiaolong, ang kanilang mga mata ay namilog sa pagkamangha. Tungkol naman sa panloob na disipulong iyon ng Great Whale Sect na umutot ngayon, ang kanyang kutis ay mas mapatla, malinaw na nakasulat sa kanyang mukha ang takot at takot habang nakatingin kay Huang Xiaolong. Tiningnan ni Huang Xiaolong ang apat na natitirang mga disipulo ng Great Whale Sect ng may mahinahong pagwawalang bahala. Ngayon, bawat isa sa inyo ay baliin ang isang paa at hahayaan ko kayong umalis. Kanina, nang bigyan sila ni Huang Xiaolong ng opsyon na mabali ang isang paa kapalit ng ligtas na daanan, lahat sila ay may parehong iniisip na si Huang Xiaolong ay isang tanga. Ngunit ngayon, walang nang-ahas na isipin ito. Sino ka? Wala pang tao na nang-ahas na saktan kahit isang buhok sa katawan ni Young Master Wang. Talagang naglakas loob kang saktan ang Young Master na si Wang hanggang sa puntong ito, kahit na ang Barbarian God Sect Chief ay hindi kayang protektahan ka. Tigaw ng isa para ikubli ang takot sa puso niya. Halos hindi natapos ang mga salita ng taong iyon nang hilahin siya patungo kay Huang Xiaolong ng isang malakas na puwersa. Sa pagliko ng kanyang pulso, nabali ni Huang Xiaolong ang isa sa mga daliri ng panloob na disipulong iyon ng Great Whale Sect. Tinasabing ang 10 daliri ay konektado sa puso, kaya't maiisip ng isang tao ang makabagbag damdaming sigaw na nagmumula sa panloob na disipulong iyon. Tandaan, ang pangalan ko ay Huang Xiaolong. Malamig na tiningnan ni Huang Xiaolong ang taong iyon bago itinaas ang kanyang paa, tumpak na ginawa ng sipa ang kanyang hita. Lumipad ang panloob na disipulo ng Great Whale Sect, bumagsak sa ibabaw ni Wang Dafeng. Si Wang Dafeng ay nakaimbed sa pader ng bangin na parang spike, na ang kanyang mga binti at asno ay nakaharap sa langit. Nang bumangga sa kanya ang panloob na disipulong iyon, nagkataon siyang natama ng pandiyan ni Wang Dafeng. Isang mahinang sigaw ang dumaan sa mga pader ng bangin bago nawala ng malay si Wang Dafeng sa sakit. Ano? Ikaw? Ikaw ang Huang Xiaolong na iyon. Ang kampyon sa labanan ng Submerging Dragon ranking ng terminong ito, ang Huang Xiaolong na iyon. Hindi man lang tiningnan ni Liu Yan si Wang Dafeng at ang panloob na disipulo ng Great Whale Sect, ang kanyang atensyon ay buo kay Huang Xiaolong. Si Lin Hui ay may tulalang ekspresyon sa kanyang mukha. Ni isa sa kanila ay hindi inaasahan na ang itim na buhok na binata na ito ay ang sikat na disipulo na pinag-uusapan ng lahat sa Barbarian God Sect, ang may mababang grade King Rank 3 Cauldrons Godhead, ang parehong disipulo na tumanggi na maging personal ng kanilang ancestor. Alagad. Huang Xiaolong.
Nang marinig ang mga salita ni Huang Xiaolong, ang katawan ng mga panloob na disipulo ng Great Whale Sect ay nangineg, ang kanilang mga mukha ay hindi gaanong naiiba sa dalawang kabataang babae. Bagamat si Huang Xiaolong ay hindi pa matagal sa Barbarian God Sect, ang kanyang pangalan at mga nagawa sa Submerging Dragon Ranking Battle ay nauna nang pumasok sa pandinig ng mga disipulo ng tatlong sekta. Sa oras na ito, nilapitan ni Huang Xiaolong ang tatlong natitirang mga panloob na disipulo ng Great Whale Sect. Huang Xiaolong, anong gusto mong gawin? Ang tatlong disipulo ng Great Whale Sect ay maingat na umatras. Dahil hindi ka muna sa Isalakay, gagawin ko. Sabi ni Huang Xiaolong at isang Great Void Divine Fist ang nagpunctuated sa kanyang mga salita. Bago makaiwas ang tatlong Great Whale Sect na panloob ng mga disipulo, bumaril ang kanilang mga katawan patungo sa gitna ng mga binti ni Wang Dafeng. Pagkatapos noon, hindi na naabala si Huang Xiaolong sa limang grupo ni Wang Dafeng. Pamaling kay Lin Hui at Liu Yan, sinabi niya, dalawang senior sisters, na-resolve na ang usapin, maaari na kayong umalis muna. Sa sinabi nito, tumalon siya pabalik sa likod ng maliit na baka, nagpaplanong umalis. Junior Brother Huang. Nang makitang aalis na si Huang Xiaolong, balis ang tumawag si Liu Yan. Huminto si Huang Xiaolong at tumingin kay Liu Yan. Hindi maiwasang mamula si Liu Yan mula sa mga titig ni Huang Xiaolong, ang kanyang mga salita ay lumabas sa kaguluhan, kung si Junior Brother Huang ay babalik din sa sekta, gusto naming maglakbay kasama ka. Natatakot ako na kung wala si Junior na kapatid, ang grupo ni Wang Dafeng ay darating muli upang guluhin tayo. Sa totoo lang, medyo nabatak ang palusot na ito. Kahit sino ay maaaring makakita na ang grupo ni Wang Dafeng ay dumanas ng mga pinsalang sapat upang pigilan silang gumawa ng anumang mga galaw sa dalawang babae sa loob ng mahabang panahon. Kumunat ang noo ni Huang Xiaolong. Nagplano siyang mag-cultivate habang siya ay naglalakbay pabalik sa sekta sa darating na 3 buwan, at ang pagkakaroon ng dalawang nakatatandang kapatid na babae na nakatag sa likod niya ay isang abala, at hindi pa rin siya gustong magbunyag ng anumang mga pahiwatig tungkol sa kanyang mga sikreto. Senior Sisters, mayroong Barbarian God Sect branch hindi kalayuan sa Jadeite Ridge Mountain. Kung ang mga Senior Sisters ay nag-aalala tungkol sa iyong kaligtasan sa pagbabalik sa sekta, maaari kang humiling ng escort mula sa kanila. Sabi ni Huang Xiaolong pagkatapos ayusin ang kanyang mga salita. Gustong kumbansihin ni Liu Yan si Huang Xiaolong, ngunit mabilis na hinailan ni Lin Hui ang kanyang manggas at umiling. Nagpapasalamat kami sa tulong ni Junior Brother Huang. Pagkatapos nating bumalik sa sekta, tiyak na i-report natin ang bagay na ito. Mahinang nagsalita si Lin Hui. Tumango si Huang Xiaolong, pagkatapos ay lumipad palayo sa likod ng maliit na baka. Isa sa mga alituntunin ng Barbarian God Sect ay ang sinumang tumulong kapag ang isang disipulo ng kanilang sekta ay naharap sa problema ay bibigyan ng tiyak na gantimpala. Gayunpaman, bitbit ni Huang Xiaolong ang halos kalahati ng kaba ng Jianyu Sect, patungo sa gantimpala na ito, ang kanyang interes ay hindi gaanong maligamgam. Pinagmamasdan si Huang Xiaolong na lumilipad palayo sa kanyang bundok, si Liu Yan ay nagpout ng masama, ano ang napakaganda sa kanya, hindi tulad ng kailangan natin siyang sundan. Mapaglarong tumawa si Lin Hui sa nakapout na si Liu Yan, hindi ito ang sinabi mo ngayon lang. Ano na naman? Junior Brother Huang, gusto naming bumalik kasama ka. Namula ang mukha ni Liu Yan sa isang iglap, nagkukunwaring galit, munting Wei, nangangati ka, tama. Umabot ang kanyang mga kuko upang kilitiin si Lin Hui. Umiwas si Lin Hui habang tumatawa, ikaw ang nakakaramdam ng Katie. Nangangati ka pati na rin sa ibaba, kahit saan at sa lahat. Lumipad siya palayo, naiwan si Liu Yan na pinapadyak ang kanyang mga paa sa kahihiyan bago hinabol si Lin Hui. Kahit na medyo malayo na si Huang Xiaolong, ang kanyang pandinig ay palaging matalas. Nang marinig ang pag-uusap ng dalawang kabataang babae, muntik na siyang mahulog sa likod ng maliit na baka. Makalipas ang 2 oras, muli siyang nakarating sa Jadeite Royal City. Pagkatapos magpahinga ng ilang araw sa lungsod, umalis si Huang Xiaolong patungo sa Barbarian God Sect.
Habang nasa daan, hindi niya sinimulang kainin ang 5 espiritual na ugat, sa halip ay tumuon sa paglinang ng kanyang heaven-splitting tenet sa pamamagitan ng pagsipsip ng enerhiya mula sa mga tambak pagkatapos ng mga banal na sandata at sandata. Ang dami ng mga banal na sandata at sandata sa loob ng kaba ng Genyu sect ay maaaring punan ang isang malaking karagatan, ngunit ito ay lumiliit araw-araw sa ilalim ng mabilis na bilis ng pagpino ni Huang Xiaolong. Habang pabalik siya, sa loob ng isa sa mga tirahan ng cultivation ng Barbarian God sect, tumingin si Chen Hao sa kanyang nakababatang kapatid na si Chen Xiong at sinabing, magsisimula ang magkasanib na pagsasanay sa loob ng 3 sekta sa loob ng ilang araw, kailangan mong gumanap ng maayos. Narinig ko na ang pinakamataas na 100 mga gantimpala ng mga disipulo ay katanji tangi sa pagkakataong ito, lalo na ang nangungunang 10 maaaring magtanim sa loob ng Primordial Celestial Shrine sa loob ng 100 araw. Ano? Dinangin sa loob ng 100 araw sa loob ng Primordial Celestial Shrine. Si Chen Xiong ay namangha sa balitang ito. Ang Primordial Celestial Shrine ay itinayo ng mga ninuno ng 3 sekta at naglalaman ng kanilang mga Heritage Monument tablet. Maaaring isipin ng isa ang mga benepisyong aanihin ng isa kung mauunawaan lamang nila ang isa o 2 bagay mula sa mga tabletang ito. Tumango si Chen Hao, higit sa lahat, ang unang mananalo ay gagantimpalaan ng isang patak ng Blood Essence mula sa sinaunang Divine Beast na Blood Phoenix. Ang esensya ng dugo ng Blood Phoenix. Nagningdis ang mga mata ni Chen Xiong sa matinding pagnanasa. Isang Blood Phoenix ang minsang namatay sa Green Cloud Island, kung saan nakuha ang pangalan ng Blood Phoenix Forest. Nang maglaon, nakuha ng mga ninuno ng 3 sekta ang esensya ng dugo nito nang nagkataon. Hindi na kailangang sabihin, ang bawat patak ng kakanyahan ng dugo na ito ay napakahalaga. Ang mga disipulo lamang na gumawa ng malaking kontribusyon sa 3 sekta at nakakuha ng lahat ng 3 sekta ng pag-aproba ng mga ninuno ang maaaring gantimpalaan ng isang solong. Hindi talaga inaasahan ni Chen Xiong na isang patak ng Blood Essence mula sa Blood Phoenix ang makukuha bilang reward. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1035. Katayin ng hayop na iyan para sa akin. Kuya, alam mo ba kung bakit may napakaraming gantimpala sa pagkakataong ito? Tanong ni Chen Xiong matapos makawala sa kanyang pagtataka. Umiling si Chen Hao, ito ay isang bagay na pinagpasyahan ng mga ninuno ng 3 sekta, silang 3 lang ang nakakaalam ng totoong dahilan. Kahit na ang ating sect chief ay hindi alam ito, ngunit ayon sa aking pagtatansya, ito ay dapat na nauugnay sa kamakailang paglalakbay ng 3 sektang ancestors sa extraterritorial Devil Battlefield. Ang extraterritorial Devil Battlefield, totoo na tanging ang mga master ng Ancient God Realm at mas mataas lang ang maaaring pumunta doon. Tanong ni Chen Xiong. Tumango si Chen Hao, ang extraterritorial Devil Battlefield ay puno ng panganib, kahit na ang mga ninuno at sect chief ng ating 3 sekta ay nakakagalaw lamang sa gilid. Kung ang sino mang walang lakas ng isang master ng Ancient God Realm ay pumasok, kamatayan lamang ang naghihintay. Laganap ang mga Diablo sa paligid ng extraterritorial Devil Battlefield, hindi banggitin na mayroon silang napakalaking lakas. Ang pinakamahina ng mga demonyo na aktibo sa gilid ng larangan ng digmaan ay hindi bababa sa katumbas ng mga master ng sinaunang Diyos Realm. Kumpiyansa na sinabi ni Chen Xiong, ang talento ni Kuya ay katanji tangi, wala akong pag-aalinlangan na si Kuya ay magtagumpay sa Ancient God Realm at papasok sa extraterritorial Devil Battlefield. Napangiti si Chen Hao sa sinabi ng kanyang nakababatang kapatid, iyon ay 100 taon na ang lumipas. Sinabi ko sa iyo na bantayan ang mga galaw ni Huang Xiaolong, may balita ba? Ilang araw na ang nakalipas ay pumunta siya sa Jadeite Kingdom, ngunit wala nang baka sa kanya pagkatapos noon. Gayunpaman, kuya, hindi mo kailangang matakot itong si Huang Xiaolong. Hindi na natin siya kailangang pansinin. Idinagdag ni Chen Xiong, napakagago niya na amanin ka, kuya. Kung ako lang, napisil ko na siya hanggang sa mamatay doon. Tinulyapan ni Chen Hao ang baluktot na ekspresyon ni Chen Xiong, walang pag-aalinlangan na sumagot, huwag maliitin ang punk na iyon.
Dahil naglakas loob siyang hamanin ako, nangangahulugan ito na mayroon siyang tiyak na antas ng kumpiyansa. Humisi si Chen Xiong, 2 taon na ang nakararaan kaka-advance niya sa unang bahagi ng Second Order Heavenly God Realm, ngayon dapat siya ay nasa peak mid-Second Order sa pinakamarami. Kapag dumating na ang pangunahing kompetisyon ng mga disipulo pagkaraan ng 10 taon, ang pinakamataas na maaari niyang makamit ay ang Fourth Order Heavenly God Realm. Paano siya magiging kapareha ni Kuya? Isang matalim na liwanag ang kumikinang sa mga mata ni Chen Hao. Ang galing ni Huang Xiaolong sa pakikipaglaban ay pambihira. Noong panahong iyon, natalo kanya habang siya ay isang maagang Second Order Heavenly God Realm. Higit pa rito, isa na siyang peak late Second Order Heavenly God Realm, ibig sabihin ay maihahambing siya sa isang late Third Order Heavenly God Realm Cultivator. Sa paparating na joint training, malaki ang tsansa niyang makakuha ng pwesto sa top 10. Kahit na talagang kaya niyang mag-rank sa nangungunang 10, pumasok sa Primordial Celestial Shrine, at kahit papaano ay may naiintindihan siya mula sa mga heritage tablet ng 3 ninuno, hindi pa rin siya magiging katapat ni Kuya. Inalis ni Chen Xiong ang pag-iingat ni Chen Hao. Sige, pumunta at maghanda ng mabuti para sa pinagsamang pagsasanay, layunin na makapasok sa nangungunang 100. Iniba ni Chen Hao ang usapan. Alam ko na ang gagawin, Kuya. Si Chen Xiong ay sumunod at iniwan ang cultivation na tirahan ni Chen Hao. Pagkaalis ni Chen Xiong, naglabas si Chen Hao ng isang itim na fragment na kasing laki ng kamao. Mukhang hindi pa metal, hindi rin mineral, ngunit naglalabas ito ng malamig na lamig at nakakatakot na itim na ningning. Tinitigan ni Chen Hao ang itim na fragment na may malalim na pagsimangot sa pagitan ng kanyang mga kilay. Pwede ba itong fragment mula sa Chaos Grade Divine Artifact? Ang itim na fragment na ito ay isang bagay na natagpuan niya sa isang lambak sa loob ng Blood Phoenix Forest noong 1 taon. Bagamat alam niyang pambihira ito, hinanap ni Chen Hao ang lahat ng sinaunang tala sa loob ng library ng Barbarian God Sect sa loob ng 1 taon, ngunit hindi pa niya matukoy kung ano ang itim na fragment na ito. Ang kanyang pinakamahusay na hula ay maaaring ito ay isang fragment mula sa isang Chaos Grade Divine Weapon. Pagkaraan ng 3.5 buwan, lumitaw si Huang Xiaolong sa loob ng lungsod ng Pengyi. Sa katunayan, ang pagmamadaling bumalik mula sa Jadeite Kingdom ay hindi nagtagal, ngunit ang kanyang paglilinang ng Heaven-splitting tenet ay naantala siya ng ilang oras. Sa 3.5 buwang ito, napino ni Huang Xiaolong ang kalahati ng mga banal na sandata at sandata sa loob ng kanyang Osir Ring, kaya itinaas ang kanyang Heaven-splitting tenet sa gitna ng ikalawang yugto. Sa panahong ito, kumpara sa oras na umalis siya sa Genuisec Treasury, ang lakas ni Huang Xiaolong ay lalong tumaas. Kahit na hindi pa niya naaabot ang peak late Third Order Heavenly God Realm, nakikita na ang linyang iyon. Pagkatapos bumalik sa Pengyi City, napagmasdan ni Huang Xiaolong ang laging mataong mga kalye at hindi niya maiwasang alalahanin ang unang pagkakataon na narito siya para kumuha ng pagtasa sa recruitment ng disipulo ng Barbarian God Sect. Kasunod nito, naalala niya si Zhou Wanchen. "We wonder how that brat is doing now." Huang Xiaolong mused. Nagsimula ang alitan sa pagitan nila dito mismo sa restaurant ng Pengyi City. Nakasakay sa maliit na baka, dumaan si Huang Xiaolong sa mismong restaurant at huminto. Nang siya ay papasok na kasama ang maliit na baka, pinigilan sila ng isang waiter sa paraang naguguluhan, isang pilit ng ngiti sa kanyang mukha. "Itong young master, hindi pinapayagan ng aming restaurant ang mga bundok sa loob." Ang mahinang kulubot ay kumunot sa noo ni Huang Xiaolong. Ngunit makatitiyak si young master, sa likod ng aming restaurant ay may isang bakuran na partikular na nakalaan para sa mga bundok. Mabilis na nagpaliwanag ang waiter. Tinulyapan ni Huang Xiaolong ang maliit na baka, ngunit nang makita ang maliit na baka na tumango, kumuha si Huang Xiaolong ng isang maliit na tumpok ng shenbi, inutusan ng waiter, "Ang bundok kong ito ay dapat kumain ng top-grade roast meat, dapat mong alagaan itong mabuti." Namulaklak ang mukha ng waiter nang matanggap niya ang maliit na tumpok ng shenbi. "Magpahinga ka, young master, sigurado ka." Pagkatapos ay magalang niyang iminuwestre si Huang Xiaolong na pumasok habang nagmamadali siyang akayin ang maliit na baka sa likod ng bakuran.
Pagkapasok sa restaurant, nakakita si Huang Xiaolong ng isang sulok na mesa at nag-order ng ilang mga pagkain at alak. Narinig ko ang gantimpala ng tatlong sekta na pinagsamang pagsasanay ng mga panloob na disipulo sa panahong ito ay 100 beses na mas maluho kaysa sa mga huling round. Hindi lang 100 beses, ang nangungunang 10 disipulo ay maaaring pumasok at maglinang sa loob ng Primordial Celestial Shrine sa loob ng 100 araw. Tinasabing ang unang mananalo ay makakakuha ng isang patak ng dugo mula sa sinaunang banal na hayop na Blood Phoenix. Iyan ang esensya ng dugo ng sinaunang Divine Beast na Blood Phoenix A. Talk, kung swerte lang sana ako, siguradong makaka-breakthrough ako sa Fourth Order Heavenly God Realm. Ilang mesa ang layo, dalawang binata na nakasuot ng Barbarian God Sect na panloob ng mga disciple robe ay nag-uusap sa mababang boses. Ang impormasyon mula sa kanilang pag-uusap ay ikinagulat ni Huang Xiaolong, hindi niya inaasahan na ang mga gantimpala ay magiging sobrang kapanapanabak. Ikaw, isang pick sa kalagitnaan ng First Order Heavenly God Realm, ay maituturing na mahusay kung maaari mong patayin ang iyong paraan sa nangungunang 100. Kahit na ang late Third Order Heavenly God Realm ay hindi magagarantiya ng isang pwesto sa pinakamataas na 100, hindi pa banggitin ang unang lugar na mas malamang na mahulog sa mga kamay ng Elephant Genesis Sect na si Zhou Wuya o ang Fan Yuan ng Great Whale Sect. Ang Zhou Wuya na ito ay ang pangatlong senior apprentice kapatid ni Han Yang. Namatay si Han Yang sa Volcano Isle, alam mo ba kung nahanap na ng Elephant Genesis Sect ang pumatay? Parehong sina Zhou Wuya at Fan Yuan ay pinakamataas na late Third Order Heavenly God Realm Cultivator. Higit pa rito, nagtataglay din sila ng mga kakaibang pangangatawan na nagpapataas ng kanilang husay sa pakikipaglaban sa antas ng isang mid-Fourth Order Heavenly God Realm Cultivator. Mukhang ang unang magwawagi ng pwesto sa paparating na joint training ang pagdedesisyonan sa pagitan nila. Si Huang Xiaolong ay patuloy na nakikinig ng mahinahon, ni hindi inilagay si Zhou Wuya o Fan Yuan sa kanyang mga mata. Sa oras na ito, isang malakas na kaguluhan ang tumunog mula sa likod ng bakuran, may mga galit na malalakas na dagendong at mga pagbabago sa enerhiya. Ang mga pagbabago sa enerhiya na ito ay nagmumula sa Xiaoniyo. Tumayo si Huang Xiaolong, naglakad palabas mula sa restaurant patungo sa likod bahay. Bago pa man siya dumating, umalangaw-ngaw sa hangin ng isang mayabang na sigaw, "Patay ka na ba? Pilasin mong katayin ng hayop na iyan para sa akin." Ang isa pang pagsabog ng pagbabago-bago ng enerhiya ay naging dahilan upang mapabilis ni Huang Xiaolong ang kanyang mga hakbang. Pagpasok pa lang niya sa likod ng bakuran, nakita niya ang mahigit 100 tao na nakapalibot sa maliit na baka habang ang isang binata na nakasuot ng gintong brocade na damit ay galit na galit na galit na galit dito, tumatahol ng mga tagubilin, gusto kong tadtad ng 10,000 piraso ang hayop na ito. Sa damit ng binata na ito ay may maruming kuko ng baka print. Halatang sinipa siya ni Xiaoniyo. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1036. Kaubishi. Nang marinig ang mga salita ng binata na nakasuot ng gininto ang damit, isang mapanganib na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Huang Xiaolong. Sa di kalayuan, ang parehong waiter ay balisang lumipat, na gustong hikayatin ang binata na may gininto ang damit ngunit sa parehong oras ay natatakot na gawin iyon, kaya nagtago sa isang sulok ng likod bahay nang makita niya si Huang Xiaolong na naglalakad. Nagmamadali siyang pumunta sa tabi ni Huang Xiaolong, "Young Master, iyon ang Young Master ng Cao family, Cao Bishi, siya. Pamilya Cao. Cao Bishi." Humisi si Huang Xiaolong. Hindi niya pinansin ang waiter at nagpatuloy sa pagmamarch patungo sa binata na may gintong damit. Tungkol sa sitwasyon ng maliit na baka, si Huang Xiaolong ay hindi nag-alala. Ang dosenang First Order at Second Order Heavenly God Realm Cultivator ay hindi kayang saktan ito kahit kailan. Kahit na hindi pa naiintindihan ni Huang Xiaolong kung ano ang naging dahilan nito, natitiyak niyang ang labanang ito ay tiyak na hindi pinukaw ng maliit na baka. Alam niya ang ugali ng maliit na baka.
Ang hitsura ni Huang Xiaolong ay nakakuha ng atensyon ni Cao Bishi, lalo na nang makita niya ang waiter na nag-aalalang sinusubukang ipaliwanag sa kanya ang sitwasyon. Naunawaan ni Cao Bishi na ang itim na buhok na binata ay dapat ang may-ari ng bakang iyon, kaya inilabas niya ang kanyang galit mula sa pagsipa ng maliit. Baka kay Huang Xiaolong, itinuro ang kanyang mukha, "Pump, sinipa ako ng baka mo ngayon, gamulong ka dito sa sandaling ito. Isang beses akong sinipa ng baka mo, kaya si Pain kita ng 100 beses." Huminto si Huang Xiaolong ilang talampakan mula kay Cao Bishi, isang may elo ang ekspresyon sa kanyang mukha. Sa sumunod na segundo, itinaas niya ang kanyang paa at pinaulanan ng sipa ang dibdib ni Cao Bishi. Hindi inaasahan ni Cao Bishi na ang may-ari ng baka na ito ay maglalakas loob na salakayin siya, hindi pa banggitin ang katotohanan na siya ay isa lamang First Order Heavenly God Realm. Paano niya maiiwasan ang sipa ni Huang Xiaolong? Ang sipa ay nagpalubog kay Cao Bishi sa ere na parang pinball. Natigilan ang waiter sa sipa ni Huang Xiaolong, namumula ang mukha nito habang sinusundan ng tingin ang figure ni Cao Bishi sa kalangitan. Pamilya Cao. Isa iyon sa malalaking pamilya ng Green Cloud Island. Ang Cao Bishi na ito ay isang pangunahing disipulo ng pamilya. Kung may nangyaring sakuna sa kanya o namatay siya sa loob ng restaurant nila, kasama niyang ililibing ang may-ari ng restaurant. Ang dosenang Cao Family Guard ay namumutla nang makita nila ang kanilang young master na sinisipa sa langit ng itim na buhok na binata. Young Master Bishi. Sa sandaling ito, ang mga gwardya ng pamilya Cao na ito ay hindi na mapakali sa maliit na baka. Ang ilan sa kanila ay umatras, sinusubukang suluhin si Cao Bishi bago siya mahulog, habang ang iba ay lumipad paakyat sa langit. Kawakas, si Cao Bishi ay nailigtas ng mga gwardya. Hindi pinansin ni Huang Xiaolong ang mga taong ito, pumakbang papunta sa gilid ng maliit na baka. "Xiao Niyo, ano ang nangyari?" Tanong niya, maraang hinihimas ang katawan ng jadeite ng maliit na baka. Sandaling ikinwento ng maliit na baka ang nangyari kay Huang Xiaolong. Nagsimula ito nang dumaan si Cao Bishi sa likod bahay ng restaurant. Nasulyapan niya ang maliit na baka at, sa pakiramdam na ito ay hindi pangkaraniwan, gusto niyang alisin ito. Obvious naman ang sumunod na nangyari. Kayong lahat, patayin ang punk na ito, patayin ang punk na ito at ang baka. Sumigaw si Cao Bishi matapos siyang iligtas ng mga gwardya ng pamilya Cao, tinitiis ang sakit ng mga bali ng tadyang sa kanyang dibdib habang nahihirapang huminga ng mababaw. Sa kanyang utos, ang grupo ng Cao Family Guards ay nagpalitan ng tahimik na tingin sa kanilang mga sarili, pagkatapos ay sinuntok si Huang Xiaolong. Bagamat alam nila na ang lakas ni Huang Xiaolong ay higit sa kanila, kailangan nilang sumunod dahil utos ni Young Master Bishi. Gayunpaman, nang gumalaw ang mga gwardya ng pamilya Cao na ito, ang maliit na baka ay tumalikod sa ulo na naglabas ng isang dumadagendong na ungol na kumalat palabas. Ang mga matingkad na guhit ng kidlat ay lumiwanag sa likod ng bakuran na naging isang dagat ng kidlat. Ang lahat ng mga gwardya ng pamilya Cao ay tinamaan ng zigzagging na kidlat at napaatras. Nang bumagsak sila sa lupa, ang kanilang mga katawan ay sinunog na uling na itim mula ulo hanggang dulo ng kanilang mga daliri sa paa. Kahit na hindi sila namatay sa lugar, hindi sila malayo sa kamatayan. Si Cao Bishi ay natakot na tumingin sa dosenang mga gwardya na nakahandusay sa lupa, ang kanyang mukha ay naubusan ng dugo. Nawala ang kanyang kaninang galit at layuning pumatay ng tuluyang bumagsak ang kanyang tingin kay Huang Xiaolong at sa maliit na baka. Natulala na ang waiter na iyon. Nang dinala niya ang maliit na baka sa likod ng bakuran kanina, ang masunurin nitong paraan at magandang hitsura ay madaling naligaw sa kanya, sa pag-aakalang ito ay isang karaniwang bundok lamang. Tinong mag-aakala? Tumutulo ang malamig na pawis sa mukha ng waiter. Sa oras na ito, nilapitan ni Huang Xiaolong si Cao Bishi. Huwag mo akong patayin, isa akong pangunahing disipulo ng pamilya Cao. Ang Grand Elder ng Barbarian God Sect na si Cao Yang ay ang aking lolo. Inihayag ni Cao Bishi na may huwad na katapangan. Cao Yang. Kumunat ang noo ni Huang Xiaolong, puminto saglit ang kanyang mga hakbang. Talagang narinig na ni Huang Xiaolong itong si Cao Yang.
Alam din niya na ang kawyang na ito ay isa sa mga Grand Elder na sumusuporta kay Chen Hao, ang kanilang relasyon ay may malaking pakinabang sa isa't isa. Nabalitaan pa ni Huang Xiaolong na itong si Kaoyang, Zhuang Zuan, at Huang Junfei ay matigas na parusahan siya noong nasugatan niya si Chen Xiong noong nakaraan. Inilabas pa nila ang kahilingan na ikulong siya sa piitan. Nang makitang epektibo ang kanyang mga salita, tumigas ang tono ni Cao Bishi. Tama, ang Grand Elder ng Barbarian God Sect na si Kaoyang ay ang aking pangalawang lolo. Ang dahilan kung bakit ako nagpunta sa Pengyi City sa pagkakataong ito ay para makilala ang aking pangalawang lolo. Kung maglakas loob ka. Bago matapos ni Cao Bishi ang kanyang mga salita, inihampas ni Huang Xiaolong ang isang Great Void Divine Fist sa kanya, na tumama sa dibdib ni Cao Bishi. Napaungol si Cao Bishi sa sakit, bumagsak sa dingding. Bumulwak ang mga bibig ng dugo mula sa kanyang bibig, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at kawalang paniwala. Ikaw, bakit? Hindi niya maintindihan, ang itim na buhok na binata na ito ay hindi natatakot sa kanilang Cao family. Hindi natatakot sa kanyang lolo na si Kaoyang. Si Kaoyang ay isang Barbarian God Sect Grand Elder. Bakit? Kapag nakita mo si Kaoyang, maaari mo siyang tanungin. Sabihin mo sa kanya na ang pangalan ko ay Huang Xiaolong. Malamig siyang ngumiti sa katumalon sa likod ng maliit na baka. Xiao Niyo, umalis na tayo. Ang waiter ay nakatulala habang si Huang Xiaolong ay umalis sa likod ng baka, hindi nangangahas na hadlangan siya. Huang Xiaolong. Inulit ni Cao Bishi ang pangalan sa ilalim ng kanyang hininga, itinalaga ito sa alaala ng may puot at layuning pumatay. Pagkatapos umalis sa restaurant, umalis si Huang Xiaolong sa Pengyi City, patungo sa Barbarian God Sect. Makalipas ang 3 araw, bumalik siya sa Barbarian God Sect na may 7 hanggang 8 araw na natitira bago ang 3 sekta na panloob ng mga disipulo ay magkasamang pagsasanay. Pagkatapos ay dumiretso siya sa kanyang sariling mansyon at pumasok sa pag-iisa. Bagamat may buong tiwala siya sa pagkuha ng unang lugar sa magkasanib na pagsasanay na ito, ang pagtaas ng kanyang lakas hanggat maaari ay hindi isang masamang bagay. Para naman kay Kaoyang, itinapon na siya ni Huang Xiaolong sa kanyang isip. Dahil si Kaoyang ay isang taong nakatayo sa tapat niya sa simula, natural na hindi kailangang kumilos si Huang Xiaolong depende sa mood ni Kaoyang. Bukod dito, pagkatapos ng magkasanib na pagsasanay ng 3 sekta, magagawa niyang makapasok sa 4th Order Heavenly God Realm. Sa oras na iyon, maaari siyang sumulong sa isang pangunahing disipulo. Tiwala si Huang Xiaolong na kahit ang isang Grand Elder na tulad ni Kaoyang ay hindi nagbigay ng malaking banta sa kanya sa Thailand, na kanyang ipinakita. Hindi nagtagal pagkatapos bumalik si Huang Xiaolong sa kanyang mansyon, sinasalubong ni Cao Bishi at mga bantay ng pamilya Cao si Kaoyang. Sa pagtingin kay Cao Bishi at sa mga gwardya, halos hindi napigilan ni Kaoyang ang kanyang galit. Sinasabi mo na kahit alam mong ako ang iyong pangalawang lolo, na sinaktan ka pa rin ni Huang Xiaolong hanggang sa ganito. Sa pag-iisip kay Huang Xiaolong, ang puot at hangarin na pumatay ay umusbong mula sa katawan ni Cao Bishi habang siya ay tumugon, "Oo, pangalawang lolo, talagang kailangan mong humingi ng hustisya para sa akin si Pei ng Huang Xiaolong na iyon mula sa Barbarian God Sect at hulihin siya para sa akin. Kung hindi ko siya papatayin, hindi mailalabas ang galit sa puso ko." Tandaan, nalaman ni Cao Bishi na si Huang Xiaolong ay isang panloob na disipulo ng Barbarian God Sect. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1037. Hindi namin kailangang gumawa ng anuman. Tipin si Huang Xiaolong sa Barbarian God Sect. Kunin si Huang Xiaolong. Ang mga salitang ito ay nagpatahimik sa loob ni Kaoyang. Kung si Huang Xiaolong ay katulad ng iba pang karaniwang panloob ng mga disipulo, maaaring makapagluto siya ng ilang mga dahilan para palayasin siya sa sekta, ngunit si Huang Xiaolong. Ikalawang lolo, kailangan mong itaguyod ang hustisya para sa akin Nabigong matanggap ang ninanais na tugon mula kay Kaoyang, hinimok ni Cao Bishi, ang walang pakundangan na sa loobin ni Huang Xiaolong ay nakasalalay lamang sa katotohanan na siya ay isang panloob na disipulo, hindi inilalagay ang aming pamilya Cao o ikaw sa kanyang paningin.
Umiling si Cao Yang, huminga ng malalim, ang Huang Xiaolong na iyon ay isang taong may king rank godhead. Kay king rank godhead. Paulit-ulit na sabi ni Cao Bishi, halata sa kanyang mukha ang pagkagulat. Bilang isang pangunahing disipulo ng pamilya Cao, naunawaan niya kung ano ang ibig sabihin ng isang taong may king rank godhead sa isang sekta, sa isang pamilya. Sa sandaling ito, naiintindihan din niya kung bakit tahimik si Cao Yang kanina. Bagamat alam ni Cao Bishi na si Huang Xiaolong ay isang barbarian god sect na panloob na disipulo mula sa isang naunang pagsisiyasat, ang impormasyon na natanggap niya ay bahagyang kulang, kaya hindi niya alam na siya ay may isang king rank godhead. Kung gayon, pangalawang lolo, ang Huang Xiaolong na iyon, hahayaan natin siyang umalis ng ganito. Nag-alinlangan si Cao Bishi ngunit nagtanong pa rin. Isang kurap ng liwanag ang bumungad sa mga mata ni Cao Yang habang tinitiyak niya si Cao Bishi, huwag kang mag-alala, natural na hindi natin makakalimutan ang pangyayaring ito ng ganito. Bagamat ang ancestor and sect chief ay nag-iisip ng mabuti kay Huang Xiaolong, na humahad lang sa akin sa pakikitungo sa kanya, maaari ko pa rin siyang pigilan ng kaunti sa ibang mga lugar, hindi pa banggitin ang katotohanan na wala na siyang mahabang buhay. Hinamon niya si Chen Hao sa kompetisyon ng punong disipulo, tiyak na aanihin ni Chen Hao ang kanyang buhay sa entablado ng labanan. Hinamon niya si Chen Hao. Nagulat si Cao Yang, hindi niya inaasahan ang isang punk na tulad ni Huang Xiaolong na may lakas ng loob na hamanin si Chen Hao para sa posisyon ng punong disipulo. Pagkatapos ng lahat, si Chen Hao ay pinarangalan bilang ang pinakadakilang henyo ng barbarian god sect na lumitaw ng isang beses sa loob ng 10,000 taon. Hindi pa banggitin na ang matunog na reputasyon ni Chen Hao ay hindi na itayo sa isang araw, kahit anong puwersa sa Green Cloud Island na katumbas ng kanilang asin ay narinig ang pangalan ni Chen Hao. Siya rin ang idolo ng nakababatang henerasyon sa Green Cloud Island. Ang Huang Xiaolong na iyon ay talagang nang-ahas na hamanin si Chen Hao. Tumango si Cao Yang, isang mahinang mapanuksong ngiti sa kanyang mukha, ang Huang Xiaolong na ito ay mayabang at ignorante. Sa pag-aakalang may karapatan siyang hamanin si Chen Hao dahil lang sa siya ay may ranggo na hari na Three Furnace Godhead, talagang sobra niyang pinahahalagahan ang kanyang sarili. Sa mga mata ni Cao Yang, makalipas ang 10 taon, tiyak na mamamatay si Huang Xiaolong sa yugto ng labanan. Sa makatuwid, hindi siya nag-aalala na si Huang Xiaolong ay lalakas ng sapat upang gumanti sa kanya sa hinaharap kahit na gumamit siya ng ilang mga trick para sugpuin siya dahil 10 taon na lang ang natitira para mabuhay siya. Walang oras para lumaki si Huang Xiaolong. Sa oras na ito, pumasok ang isang binata na nakasuot ng core disciple robe, at nagulat kay Cao Yang, Guro, nakatanggap lang ako ng balita na si Huang Xiaolong ay nakatagpo sa Wang Dafeng ng Great Whale Sect mga 3 buwan na ang nakalipas sa Jadeite Kingdom. Ang binatang ito ay walang iba kundi ang personal na disipulo ni Cao Yang, si Sun Han. Nagliwanag ang mga mata ni Cao Yang, ang tinutukoy mo ay ang pamangkin ng Great Whale Sect Chief, si Wang Dafeng. Ang parehong late Third Order Heavenly God Realm na si Wang Dafeng. Nagkaroon ba ng alitan sa pagitan nila ni Huang Xiaolong? Magalang na sumagot si Sun Han, oo, ang mismong isa. Sa oras na iyon, kinahabol ni Wang Dafeng ang dalawa sa mga babaeng disipulo ng ating mga sekta na gustong agawin ang Blood Jasper Ganoderma sa kanilang mga kamay. Gayunpaman, nasagasaan nila si Huang Xiaolong at nasira ang plano ni Wang Dafeng. Umagalpak ng tawa si Cao Yang, itong si Huang Xiaolong ay talagang tulala, kahit na gusto niya maging isang bayani na nagligtas sa isang dalagang nasa kagipitan, dapat niyang sukatin ang kanyang sariling kakayahan. Kaya, ano ang nangyari pagkatapos nito? Tinahiya ba siya ni Wang Dafeng? Tumingin din si Cao Bishi kay Sun Han ng may pag-asa. Nag-alinlangan si Sun Han bago sumagot, hindi. Sa katunayan, nasugatan ni Huang Xiaolong si Wang Dafeng na nagligtas sa 2 babaeng disipulo. Ha? Paano ito posible? Natigil ang pagtawa sa mukha ni Cao Yang, na palitan ng hindi paniniwala. Nagulat din si Cao Bishi, nag-aalinlangan na tama ang narinig niya. Si Wang Dafeng ay pamangkin ng Great Whale Sect Chief, isa ring alagad na nagtataglay ng pinakamataas na ranggo na 10 Diyos.
Alam ni Kaubishi at halos lahat ng nasa Green Cloud Island na ang lakas ni Wang Dongping ay nasa top 10 sa loob ng Great Whale Sect, ngunit natalo siya sa mga kamay ni Huang Xiaolong. Ang detalyeng ito ay ganap na totoo para sa tiyak. Ngayon, ang dalawang babaeng disipulong iyon ay bumalik sa sekta. Tila ay sina Liu Yan at Lin Hui, at naiulat na nila ang insidente sa Merit Hall Elder. Mula sa kanilang mga paglalarawan, mayroong 4 na iba pang mga panloob na disipulo ng Great Whale Sect kasama si Wang Dongping, at lahat sila ay nagtamo ng matinding pinsala sa mga kamay ni Huang Xiaolong. Sa ngayon, ang mga alingaw-ngaw ng insidente ay nagsimulang kumalat. Paliwanag ni Suhan. Ang ekspresyon ni Cao Yang ay kasing pangit, ito ay 3 buwan na ang nakakaraan. Ang Great Whale Sect ay walang alinlangan na mahigpit na itinakip ang insidente, na nagpapaliwanag kung bakit wala silang narinig tungkol dito hanggang ngayon. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang bagay na maliwanag at maluwalhati. Gayunpaman, talagang may lakas si Huang Xiaolong para saktan si Wang Dongping 3 buwan na ang nakakaraan. Ano ang lakas niya ngayon, makalipas ang 3 buwan? Lalong naging pangit ang mukha ni Cao Yang nang pumasok sa isip niya ang pag-iisip na si Huang Xiaolong ay may mataas na tsansa na makapasok sa nangungunang 10 sa darating na 3 sektang pagsasanay sa panloob ng mga disipulo. Sige, pwede ka nang umalis. Tinabi ni Cao Yang kay Sun Hao. Magalang na kinilala ni Sun Hao saka umalis. Bishi, kapag bumalik ka, sabihin sa iyong pangalawang uncle mo na nabanggit ko ang kasal ng kuya mo. Sa oras na iyon, babalik ako sa pamilya Cao. Tinabi ni Cao Yang kay Kaubishi, pagkatapos ay iniba niya ang paksa, talagang umakyat ang babaeng iyon mula sa mababang kaharian. Oo, pangalawang lolo. Kinumpirma ni Kaubishi. According to her subordinate, she ascended from the lower realm, tsaka may kakaibang pangangatawan. Kapag nakuha ni Kuya ang yin essence ng babaeng iyon, tiyak na makakalusot siya sa 7th Order Heavenly God Realm. Nagpakita si Cao Yang ng isang maningning na ngiti, tinago ang kanyang ulo bilang kasiyahan. Talagang magandang balita ito. Makalipas ang kalahating oras, umalis si Kaubishi. Pagkaalis ni Kaubishi, lumabas din si Cao Yang mula sa kanyang cultivation na tirahan, patungo sa mansyon ni Chen Hao. Pagdating sa tirahan ng cultivation ni Chen Hao at nakita siya, ipinagpatuloy ni Cao Yang si Chen Hao tungkol sa pananakit ni Huang Xiaolong kay Wang Dongping. Narinig ko ang bagay na ito kalahating oras na ang nakalipas. Isang nagbabantang kumikinang sa mga mata ni Chen Hao, hindi ko inaasahan na ang lakas ng punk na iyon ay lumago ng ganoon kabilis. 2 taon, sa loob ng maikling 2 taon ay mayroon na siyang lakas para masaktan ng husto ang isang huling Third Order Heavenly God Realm. Nagbigay si Cao Yang ng malungkot na tanong, ang pagka-Diyos ng punk na iyon ba ay isang Three-Furnace Godhead lang? Tumingin si Chen Hao kay Cao Yang, naiintindihan ko kung ano ang pinaghihinalaan mo. Nagkaroon ako ng parehong pag-aalinlangan noong una kong narinig ang balita, ngunit ang kanyang pagka-Diyos ay sinuri mismo ng ninuno, hindi dapat magkaroon ng anumang mga pagkakamali. Hindi niya posibleng itago ang anumang bagay mula sa ninuno, kaya maaari lamang siyang magkaroon ng Three-Furnace Godhead. Kung bakit nakakaalarma ang kanyang paglaki, pinaghihinalaan ko na maaaring nakakuha siya ng isang halamang kaguluhan. Gago ang kaguluhan. Si Cao Yang ay namangha sa posibilidad. Tumango si Chen Hao, tama. Nalaman kong nasa Volcano Isle siya bago ang Submerging Dragon Rankang, malamang doon niya nakita ang Chaos Herb. Inaasahan ko na ito rin ang dahilan kung bakit tumalon ang kanyang lakas bago ang labanan sa Submerging Dragon Rankang, para sa kanyang paglaki sa nakalipas na 2 taon, naniniwala akong ang bilang ng Chaos Herbs na natagpuan niya ay mas mataas sa 2. Higit sa 2 Chaos Herbs. Nanlaki ang mga mata ni Cao Yang sa pagkamangha. Nagpatuloy si Chen Hao, mahigit 10,000 taon na ang nakalilipas, ang ilang mga disipulo mula sa 3 sekta ay nakatagpo ng isang kaguluhang espiritual na bunga sa Volcano Isle. Hindi ko inasahan na ang swerte ng punk na ito ay napakaganda. Ang mga kilay ni Cao Yang ay mahigpit na nakakunot. Ngunit hindi ka dapat mag-alala masyado, narinig ko ang Elephant Genesis Sect at Great Whale Sect na susubukan na patayin si Huang Xiaolong sa panahon ng joint training.
Kahit gaano kalakas si Huang Xiaolong, wala siyang laban sa lahat ng Elephant Genesis sect at mga panloob na disipulo ng Great Whale sect na pinagsama. Humisi si Chen Hao, ibig sabihin wala na tayong kailangang gawin. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1038. Ikalawang pagkikita kay Wang Dafeng. Nang marinig ang nakakapanatag na mga salita ni Chen Hao, isang malawak na ngiti ang nagpapaliwanag sa malungkot na ekspresyon ni Cao Yang, parehong gustong patayin ng Great Whale sect at Elephant Genesis sect si Huang Xiaolong. Kung ito talaga ang kaso, talagang wala silang kailangang gawin. Sa pagharap sa isang buong-buo na pagtugis ng Great Whale sect at ng mga panloob na disipulo ng Elephant Genesis sect, ang isang Fourth Order Heavenly God Realm Cultivator ay mayroon lamang isang dulo, mamatay ng trahedya. Kahit na ang isang Fifth Order Heavenly God Realm Master ay mamamatay ng pareho. Kahit gaano kalakas si Huang Xiaolong, walang paraan na makayanan niya ang ganitong uri ng pag-atake at panggigipit. Ganon naman. Tumango si Chen Hao bilang pagsang-ayon. Ngunit may isa pang pagdududa si Cao Yang, naiintindihan ko na gusto ng Great Whale sect na patayin si Huang Xiaolong dahil nasugatan niya si Wang Dafeng, ngunit paano naman ang Elephant Genesis sect? Bakit nila siya gustong patayin? Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Chen Hao. Natatandaan mo pa ba na ang disipulo ni Zhao Chenyuan na si Han Yang ay namatay sa Volcano Isle 2 taon na ang nakakaraan? Namatay sa kamay ni Huang Xiaolong. Oo, si Huang Xiaolong ay nasa Volcano Isle din noong namatay si Han Yang, at malamang na ang kanyang kamatayan ay nauugnay kay Huang Xiaolong. Nagpatuloy si Chen Hao, kaya gusto ni Zhao Chenyuan at ng Elephant Genesis sect na patayin siya. Nagulat si Cao Yang, paano ito posible? 2 taon na ang nakararaan, ang Huang Xiaolong na iyon ay hindi pa man lamang nakapasok sa Heavenly God Realm, samantalang si Han Yang ay isa ng P-Plate Second Order Heavenly God Realm. Paano kayang patayin ni Huang Xiaolong si Han Yang? Kawakas, nagkaroon ng pagbabago sa stoic na ekspresyon ni Chen Hao habang ang mahinang pagsimangot ay nabuo sa pagitan ng kanyang mga kilay. Naisip ko rin ang detalyeng ito. Ang pinakamagandang paliwanag ay, mayroong isang nakatagong eksperto na nagpoprotekta kay Huang Xiaolong, at si Han Yang ay pinatay ng taong iyon. Mula sa aking kamakailang mga pagtatanong, ipinadala ni Zhao Chenyuan ang kanyang disipulong si Chen Wenyuan upang patayin si Huang Xiaolong noong nakaraan, ngunit hindi nagtagal, namatay si Chen Wenyuan. Nanlaki ang mga mata ni Cao Yang sa gulat. Ang nakatagong ekspertong iyon na nagpoprotekta kay Huang Xiaolong ay dapat na isang 6th o 7th Order Heavenly God Realm. Kinuha ni Chen Hao. Pagkatapos ay lumitaw ang malamig na pagngisi sa kanyang mukha. Gayunpaman, sa panahon ng pinagsamang pagsasanay, hindi siya matutulungan ng nakatagong ekspertong iyon, siguradong patay na siya. Sa panahon ng pinagsamang pagsasanay ng mga panloob na disipulo ng tatlong sekta, ang pasukan sa kalawakan ay babantayan ng mga Panginoon ng tatlong sekta, ang mga tagalabas ay hindi makapasok. Kasabay nito, sa loob ng cultivation dwelling ng Barbarian God Sect Ancestor, ang sect chief na si Guling ay nagsalita ng may pag-aalinlangan, Ancestor, na pagdesisyonan mo ba na sumali si Huang Xiaolong sa darating na joint training? Sumulyap si Lu Zuo kay Guling na nagsasabing, alam ko kung ano ang gusto mong sabihin, gayunpaman, ang agila ay dapat pumailang lang, habang ang mabangis na tigre ay nagiging hari. Kung overprotective tayo kay Huang Xiaolong, hinding-hindi siya magiging agila na pumailang lang o ang hari na namamahala sa kagubatan. Napangiti si Guling, paano ko ito mauunawaan, ngunit sa magkasanib na pagsasanay sa oras na ito, ang Great Whale sect at Elephant Genesis sect. Ang tono ni Lu Zuo ay mataimtim, isipin mo ito bilang isang pagkakataon para putalasin siya. Huwag kang mag-alala, bibigyan ko siya ng 3 anting-anting na negel iligtas buhay, na titiyakin ang kanyang kaligtasan ng 3 beses. Dahil naghanda na ang ancestor hanggang sa puntong ito, hindi na tumutol si Guling. Lumipas sa isang kisap mata ang mga huling araw hanggang sa magsimula ang magkasanib na pagsasanay. Si Huang Xiaolong na naglilinang sa kanyang Sanctity of Order Mansion ay biglang naramdaman ang kanyang panloob na alagad na token quiver.
Huminto siya at kinuha ang token, ang kanyang banal na sentido ay sumalubong dito. Lahat ng Barbarian God Sect na panloob na disipulo, pumunta kaagad sa Soaring Sky Hall. Isang boses ang narinig sa isipan ni Huang Xiaolong. Tumayo si Huang Xiaolong. Magsisimula na ang magkasanib na pagsasanay. Paglabas mula sa kanyang cultivation manor, nakita ni Huang Xiaolong ang maraming inner disciples na lumilipad patungo sa Soaring Sky Peak. Habang pinapanood ito, tumawag si Huang Xiaolong, Xiao Niu. Si Xiao Niu, na kumakatok sa isang Diyos sa loob ng Sanctity of Order Mansion, ay mabilis na lumabas sa gilid ni Huang Xiaolong. Tinapit ni Huang Xiaolong ang likod ng maliit na baka, sinabing, sa susunod na 3 buwan, manatili ka rito, huwag tumakbo ng walang ingat. Hintayin mo ang pagbabalik ko. Sa mga unang araw ng kanyang pagbabalik, nagtanong si Huang Xiaolong at nalaman niyang hindi pinapayagan ng mga mount at battle beast sa joint training. Kaya naman, maaari lamang manatili si Xiao Niu sa mansyon. Ang maliit na baka ay umungol ng ilang beses sa kawalan ng kasiyahan, alam ko. Pagkatapos ay ipinikit nito ang malalaking inosenteng mga mata kay Huang Xiaolong, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin, kapag bumalik ka, gusto kong kumain ng inihaw na karne sa loob ng 1 buwan. Nang hindi hinintay ang pangako ni Huang Xiaolong, umindayog ang maliit na bakang buntot nito, tumalikod, at bumalik sa pag-crunch sa Diyos. Ngumiti si Huang Xiaolong, umiling-iling, pagkatapos ay lumipad patungo sa Soaring Sky Peak tulad ng iba. Ilang sandali pa ay nakarating na siya sa Soaring Sky Hall, dahilan para biglang tumahimik ang maingay na kapaligiran. Karamihan sa kasalukuyang panloob ng mga disipulo ay nag-aalalang nakatingin kay Huang Xiaolong, na nagbukas ng malawak na pwesto para madaanan niya. Dahil sa sinasadyang promosyon ni Liu Yan at Lin Hui, alam ng lahat ng panloob na disipulo na si Huang Xiaolong ay nasugatan ng husto si Wang Dofeng ilang araw na ang nakalipas. Sa pagmamasid sa mga panloob na disipulong ito na labis na nag-iingat kay Huang Xiaolong, si Chen Xiong ay bumantong hininga, pagkatapos nating pumasok sa training space, tingnan natin kung kaya mo pa ring ipagmalaki ito. Sa paligid ni Chen Xiong ay nakatayo ang ilang libong miyembro ng Sky Dragon League. Si Zhu Wanchen ay nakatayo mismo sa tabi ni Chen Xiong, ang kanyang madilim at nagbabantang tingin ay nakatutok kay Huang Xiaolong. Magkahalong takot, puot, paninibugho, sinday, pang-aalipusta, at pangungutya ang naramdaman ni Huang Xiaolong nang dumating siya, ngunit hindi ito nakaapekto sa kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha habang nagpatuloy siya hanggang sa makarating siya sa harapan ng bulwagan, naghihintay para sa Barbarian God Sect Chief na si Guling at ang iba pang mga upper echelons na darating. Ang pinagsamang pagsasanay na ito ay pinangunahan ng mga pinuno ng 3 sekta. Hindi nagtagal dumating si Huang Xiaolong sa Sect Guling at dumating ang iba pang mga chief ng 2 sekta kasama ang isang malaking grupo sa likod niya. Tulad ng lahat ng iba pang mga disipulo, binati ni Huang Xiaolong na may saludo. Nilaibot ng tingin ni Guling ang malaking pulutong ng libu-libong mga disipulo ng Barbarian God Sect, tinatango ang kanyang ulo bilang kasiyahan. Ang kanyang tingin ay nagtagal ng 1 segundo kay Huang Xiaolong bago hinarap ang lahat ng mga nagtitipon na disipulo. Naniniwala akong lahat ng tao dito ay batid na ang mga gantimpala sa oras na ito ay 100 beses na mas marangya kaysa sa nakaraan, kahit 1,000 beses. Kaya naman, umaasa akong lahat ay may sigawa ang kanilang buong kapangyarihan at magsikap para sa nangungunang 100, nangungunang 10, at sa unang lugar. Tinadya ni Guling na huminto pagkatapos ay idinagdag, ang mga disipulong makakamit ang isang pwesto sa nangungunang 10 ay makakatanggap ng karagdagang gantimpala kapag bumalik sila sa sekta. Karagdagang gantimpala. Isang mahinang katahimikan ang dumaan sa Barbarian mga panloob na disipulo ng sekta ng Diyos. Kung tungkol sa kung ano ang gantimpala na iyon, ito ay ipahayag sa oras na iyon. Hindi partikular na binanggit ni Guling kung ano ang karagdagang gantimpala, na lalong nagpasigla sa pag-uusisa at pag-asa ng mga disipulong ito. Sige, alis na tayo. Lumipad si Guling, na sinundan ng Barbarian God Sect Grand Elders, at panghuli, ang mga panloob na disipulo tulad ni Huang Xiaolong. Sa katunayan, ang pinagsamang pagsasanay sa oras na ito ay medyo simple. Sa
Sa pagdaan sa isang space entryway, papasok sila sa Ice Hail Ruins upang labanan ang isang uri ng condensed spiritual bead na tinatawag na Crimson Flame Bead. Kapag natapos ang pagsasanay pagkaraan ng 3 buwan, ang panloob na disipulo na nakakolekta ng pinakamataas na bilang ng Crimson Flame Beads ay makakakuha ng unang pwesto, at iba pa pababa sa ranking hanggang sa ika-100 pwesto. Sa pagkakataong ito, mayroong higit sa 163,000 panloob na mga disipulo ang nakikibahagi sa lahat ng 3 set. Sa makatuwid, ang bilang ng Crimson Flame Beads sa loob ng Ice Hail Ruins ay kasabay ng bilang ng mga disipulo. Makalipas ang 4 na araw, dumating ang grupo ng Barbarian God Sect sa Windless Mountain Range sa hilagang gilid ng Green Cloud Island. Ang Windless Mountain Range na ito ay ang lokasyon ng space entryway sa Ice Hail Ruins. Haha, Sect Chief Gu, maganda ka pa rin pagkatapos ng mahabang panahon. Nang marating na ng grupo ng Barbarian God Sect ang Windless Mountain Range, isang marilag at napakaingay na tunog. Ang may-ari ng boses ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na mukhang nasa edad 50 at lumipad ng bahagya pasulong patungo kay Guling, na sumusunod sa likuran niya ay ilang master ng Great Whale Sect. Napansin din ni Huang Xiaolong si Wang Dofeng sa gitna nila. Nakita din ni Wang Dofeng si Huang Xiaolong, ang kanyang mga mata ay agad na nagdilim sa puot. Haha, pagkatapos ng maraming taon, ang Sect Chief Wu ay mukhang maharlika pa rin. Ibinalik ni Guling ang pagbati sa Great Whale Sect Chief. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1039. Mag-ingat kina Zhou Wuya at Fan Yuan. Tumataas na ang edad ko, wala pa akong magagawa. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ng Great Whale Sect Chief na si Wu Yu. Nagsalita sina Guling at Wu Yu na parang magkaibigan na matagal nang hindi nagkita, ang mga hindi nakakaalam ay tiyak na maloloko na maniwala na sila ay napakalapit. Sa sumunod na segundo, nagbago ang tono ni Wu Yu sa kabila ng ngiti sa kanyang mukha. Narinig kong nag-recruit ang Barbarian God Sect ng isang henyo na may King Rank Godhead, kailangan ko talagang batiin si Brother Gu. Ngumiti si Guling nang hindi nagpahayag ng marami. Narinig ko rin na matagumpay na naka-recruit ang Great Whale Sect 2 alagad na may pinakamataas na ranggo ng 10 Diyos, binabati kita. Ang mga kalamnan sa mukha ni Wu Yu ay kumikibot sa ilalim ng kanyang balat. Alam ng lahat na ang pinakamataas na ranggo ng 10 Diyos ay malayo sa isang King Rango na Diyos. Nagtataka akong makita itong King Rank Genius, sino kaya ito? Naghari si Wu Yu sa kanyang damdamin at idinagdag, napaka-curious ako kahit ang pamangkin kong si Wang Dofeng ay hindi katugma sa kanya. Bahagyang kumunot ang noo ni Guling sa isang segundo. Sect Chief, siya ang Huang Xiaolong na iyon. Kumawa ng ilang hakbang si Wang Dofeng hanggang sa marating niya ang likuran ni Wu Yu, sumingit sa pag-uusap ng dalawang Sect Chiefs, itinuro si Huang Xiaolong mula sa grupo. Bagamat si Wang Dofeng ay pamangkin ni Wu Yu, ang ilang mga patakaran ay kailangan pa ring sundin. Sa makatuwid, sa harap ng lahat, tinukoy niya si Wu Yu bilang Sect Chief. Tunay na isang dragon sa gitna ng mga tao, isang pambihirang aura. Tumango si Wu Yu bilang pasasalamat, nakakaawa ang kanyang aura ay madilim at ang kanyang noo ay nababalot ng nakamamatay na aura, natatakot ako na wala na siyang mahabang buhay. Nagdilim ang ekspresyon ni Guling at ng iba pang Barbarian God Sect Grand Elders. Tuwang-tuwang nagpatuloy si Wu Yu, Sect Chief Gu, nagbibiro lang ako ngayon, hindi mo ito seseryosohin, tama? Ayoko. Kalmadong sumagot si Guling, sa aking paningin, ang iyong pamangkin ay may mga maitim na ulap din na nakatikip sa kanyang noo, ang kanyang buhay ay hindi rin ganoon kahaba Ang ngiti ni Wu Yu ay tumigas. Sect Chief Wu, banibiro lang kita, hindi mo seseryosohin yun, di ba? Biglang tumawa si Guling. Pilit na sumunod si Wu Yu, syempre hindi. Nag-tit for tat pa ang dalawa bago bumalik sa kani-kanilang mga grupo. Ang magkasanib na pagsasanay ay naganap ng maraming beses, bukod pa rito, ang lokasyon ay palaging ang Windless Mountain Range, kaya hindi kakaiba na ang 3 sekta ay nagtayo ng kanilang sariling mga tirahan dito.
Pinangunahan si Huang Xiaolong at ang iba pa sa tirahan ng Barbarian God Sect, inutusan ni Guling si Grand Elder Sun Jian na ayusin ang mga tutuluyan ng panloob ng mga disipulo habang hinihintay nilang magsimula ang magkasanib na pagsasanay makalipas ang 2 araw. Sa pangkalahatan, ang 10 panloob na disipulo ay inilalagay sa isang malaking silid, ngunit si Huang Xiaolong ay binigyan ng isang silid para sa kanyang sarili. Junior Brother Huang, hinihiling ng sect chief ang presensya mo sa main hall. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang isang panloob na disipulo upang ipaalam kay Huang Xiaolong. Tumango si Huang Xiaolong, pagkatapos ay sinundan ng panloob na disipulong iyon. Maaari kang umatras. Kinawayan ni Guling ang panloob na disipulo palayo. Pagkaalis ng panloob na disipulong iyon, naglabas si Guling ng 3 anting-anting na Nagel iligtas buhay mula sa kanyang damit, sinabing, narito ang 3 anting-anting na Nagel iligtas buhay na iginuhit ng ninuno gamit ang sinaunang lihim na pamamaraan. Ang ninuno ay gumugol ng maraming pagsisikap sa bawat isa upang mailigtas ang iyong buhay ng 3 beses sa panahon ng panganib. Panatilihin silang mabuti. Ang divine sense ni Huang Xiaolong ay dumaan sa 3 anting-anting. Naramdaman ang malakas na pagbabago-bago ng enerhiya sa loob nila, hindi siya nagkunwaring kagandahang loob na kinokolekta ang mga ito ng walang salita. Bagaman mababa ang posibilidad na kailanganin niya ang 3 anting-anting na ito sa panahon ng magkasanib na pagsasanay, sino ang nakakaalam kung ano ang maaaring mangyari? Nang makita ni Huang Xiaolong na masunarang inialis ang 3 anting-anting na Nagel iligtas buhay, nagatubili si Guling bago kumuha ng gintong sibat mula sa kanyang special na singsing. Ang gintong sibat na ito ang aking sandata noong ako ay isang pangunahing disipulo, isang bagay na nakita ko sa isang sinaunang cultivation na tirahan. Mayroon itong napakalakas na pag-atake, ngunit hindi ko na ito ginagamit, kaya iregalo ko ito sa iyo ngayon. Tiningnan ni Huang Xiaolong ang gintong sibat na puno ng mga sinaunang simbolo na naglalabas ng malamig na kumikinang na liwanag at aura. Sa mas malapit na pagmamasid, nakita niya ang isang malabong dugong pulang glow sa gilid ng gintong liwanag na tila nakatikim na ng katamtamang bahagi ng dugo nito. Desididong tinanggap ito ni Huang Xiaolong. Sa panahon ng magkasanib na pagsasanay, ang Great Whale Sect at Elephant Genesis Sect ay may masamang hangarin sa iyo. Pagkatapos na makapasok sa espasyo ng Ice Hail Rollins, subukang iwasang magkaroon ng direktang salungatan sa iba pang mga disipulo ng sekta kung makasagasa ka sa kanila. Nagpayo si Guling. Si Huang Xiaolong ay masunurin na nakinig na kinikilala ang kanyang mga salita. Nang mapansin ang pagwawalang bahala ni Huang Xiaolong, isang malalim na pagkunot ng noo ni Guling at hindi niya naiwasang muling mag-ingat kay Huang Xiaolong, dapat kang mag-ingat sa Zhaohuya ng Elephant Genesis Sect at Fanyuan ng Great Whale Sect, pareho silang may mataas na husay sa pakikipaglaban. May hahambing sa isang mid-fourth utos ng Diyos sa langit. Sa madaling salita, kahit sino sa kanila ay mas malakas kaysa sa iyo. Oo, Sect Chief. Nanatiling hindi apektado ang ekspresyon ni Huang Xiaolong. Zhaohuya at Fanyuan. Karamihan sa 3 sekta sa itaas na echelon ay mariing nadama na ang unang may hawak ng pwesto ay maaaring si Zhaohuya o Fanyuan. Tila si Guling ay walang pagbubukod. At muli, madaling maunawaan na nadama ni Guling at ng iba pa na ang dalawang ito ang pinakamahusay na kandidato para manalo sa unang pwesto. Hindi pa nagtagal mula nang pumasok si Huang Xiaolong sa Barbarian God Sect. Kahit na nagawa niyang magdulot ng ilang pinsala kay Wang Dafeng na ikinagulat ng lahat sa kaibuturan ng kanilang mga puso, walang sino man ang talagang nag-iisip na si Huang Xiaolong ay may lakas na maihahambing sa isang mid-fourth order Heavenly God Realm Cultivator. Kasunod nito, nagdagdag si Guling ng ilan pang mga bagay na dapat bigyang pansin ni Huang Xiaolong sa panahon ng magkasanib na pagsasanay sa espasyo ng Ice Hail Rollins. Nang umalis si Huang Xiaolong sa bulwagan, kalahating oras na ang lumipas. Habang pinagmamasdan ng papaalis na figure ni Huang Xiaolong, umiling si Guling na may mabigat na buntong hininga, idinadalangan ko na ang desisyon ng ancestor ay tama. Pumalik sa silid na inayos para sa kanya, si Huang Xiaolong ay naglabas ng isang tumpok ng mga banal na sandata at sandata upang linangin ang heaven-splitting tenet.
Matapos linangin ng heaven-splitting tenet nitong mga nakaraang araw, nakita ni Huang Xiaolong ang isang maliit na pagpapabuti. Naniniwala siya na hindi magtatagal hanggang sa maabot niya ang peak late third stage. Lumipas ang araw sa paglilinang. Sa isang punto sa gabi, puminto si Huang Xiaolong na may mood para mamasyal. Hindi nagtagal pagkatapos niyang umalis sa kanyang tinutuluyan, naglalakad ng maluwag, narinig niya ang isang galit na boses na nagmumula sa kanto, "Chen Xiong, ano ang sinusubukan mong gawin? Kung maglakas loob kang lumapit, hindi ka matitiis ni Junior Brother Huang." Natahimik si Huang Xiaolong, ang boses na ito ay pagmamayari ng babaeng disipulong iyon na tinatawag na Liu Yan. Kehe, Huang Xiaolong. Siya ay nasa isang palayok ng problema sa kanyang sarili, marahil ay hindi niya kayang panatilihin ang kanyang buhay hanggang sa matapos ang pagsasanay. Tumunog ang mayabang na sagot ni Chen Xiong. Hiniling sa akin ni Wang Dofeng na magpasa ng mensahe sa inyong dalawa. Naaalala niya ang pangyayari noong nakaraan, at maliban na lang kung ikaw ang magkusa na hanapin siya, na nagpapasaya sa kanya sa loob ng ilang araw para maalis ang slate, alam ninyong dalawa kung ano ang mangyayari. Isang matalim na kinang ang sumilay sa mga mata ni Huang Xiaolong, ang kanyang mga paa ay patungo sa maingay na sulok na iyon. Sa pagliko, nakita niya si Chen Xiong at ilang miyembro ng Sky Dragon League na humaharang sa landas ng dalawang babae. Galit na galit sina Liu Yan at Lin Hui. Nang lumitaw si Huang Xiaolong, nakita siya ng dalawang kabataang babae at bumakas sa kanilang mga mukha ang kaligayahan, Junior Brother Huang. Ang grupo ni Chen Xiong ay nakatalikod kay Huang Xiaolong, kaya naisip ng dalawang babae na sinusubukan silang linlangan sila, na naging dahilan upang sila ay tumawa. Liu Yan, sa tingin mo ba simpleng tawag lang ng Junior Brother Huang, "We really bell," Chen Xiong na walang pakialam habang lumingon siya, pagkatapos ay bumuka ang bibig niya, nanlamig sa lugar. Ang kanyang ekspresyon ay naging pangit sa isang iglap. Naramdaman ng ibang miyembro ng Sky Dragon League na may hindi tama sa reaksyon ni Chen Xiong, kaya tumalikod din sila at nanigas. Papalapit ng papalapit si Huang Xiaolong sa kanila. Huang Xiaolong. Naiikot ang dila ni Chen Xiong habang siya at ang iba pang miyembro ng Sky Dragon League ay hindi malay na umatras sa takot. Nagsalita si Huang Xiaolong habang papalapit, "Hindi sinabi ni Wang Dofeng sa iyo ang lahat na ang kanyang ibabang bahagi ay ginawa kung hindi nagagamit sa huling pagkakataon. Mukhang naka-recover na." Kumapang ang hindi maipaliwanag na takot sa mga mata ni Chen Xiong habang ang kanyang mga hita ay humihigpit sa pagitan ng kanyang mga binti. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1040. Sa Ice Hail Roans. Nagpatuloy si Huang Xiaolong sa paghakbang patungo sa grupo ni Chen Xiong. Dahil dito, lalo pang natakot at nabalisa si Chen Xiong. "Huang Ji, Huang Xiaolong, ano ang ginagawa mo? Kung maglakas loob kang lapitan ako muli, hindi ka na patatawarin ng kuya ko sa pagkakataong ito." "Ganoon ba?" Humisi si Huang Xiaolong, "Dapat akong magpasalamat sa pagpapaalala mo sa akin." Ang binti ni Huang Xiaolong ay sumipa, pinaalis ng puwersa si Chen Xiong at ang ilang miyembro ng Sky Dragon League sa ere, hawak-hawak ang kanilang mga crutches habang bumagsak sila sa lupa at namimilipit sa sakit. Matalim na hiyawan ng bumalot sa tahimik na gabi. Hindi na pinansin ni Huang Xiaolong ang grupo ni Chen Xiong pagkatapos noon, pumarap kina Liu Yan at Lin Hui habang nagtatanong, "Are you two okay?" Kawakas ay nanumbalik ang katinuhan ni Liu Yan at Lin Hui, matigas na umiling-iling at paulit-ulit, ayos lang kami. Umalis na tayo sa lugar na ito." Sabi ni Huang Xiaolong nang dumaan siya sa grupo ni Chen Xiong. Nang mapansin ang makamandag na puot sa kaibuturan ng mga mata ni Chen Xiong, itinaas ni Huang Xiaolong ang kanyang paa at nagpadala ng isa pang sipa sa pagitan ng kanyang mga binti. Lumala ang mga bitek sa birdie ni Chen Xiong. Humisi si Huang Xiaolong, ngunit hindi ito ang tamang sandali o lugar para pumatay kasama si Chen Xiong. Kapag nakapasok na sila sa Ice Hail Ruins, kung ito ay hindi pa rin niya makita ang katotohanan, si Huang Xiaolong ay hindi mag-iisip na tulungan siyang manirahan doon ng walang hanggan.
Ilang sandali matapos umalis si Huang Xiaolong at ang dalawang kabataang babae, dumating ang ilang miyembro ng Sky Dragon League. Nang makita ang kahabag-habag na kalagayan ng grupo ni Chen Xiong, lahat sila ay nabigla. Sa susunod na sandali, nagpanik sila, sinusubukang pagalingin ang kanilang mga pinsala sa lalong madaling panahon. Makalipas ang 2 oras, tumayo si Chen Xiong sa loob ng tirahan ni Grand Elder Cao Yang. Dahil hindi pinapayagan ng mga pangunahing disipulo na samahan sila sa pagkakataong ito, sinabi ni Chen Hao kay Chen Xiong bago siya umalis na hanapin si Grand Elder Cao Yang kung may anumang problema. Grand Elder Cao Yang, kailangan mong tiyakin na mamamatay si Huang Xiaolong, patayin ang asong si Huang Xiaolong. Si Chen Xiong ay umungal sa galit, ang kanyang mga mata ay namumula sa dugo na para bang siya ay sumuko sa pagkabaliw. Ang asong iyon, gusto kong putulin ang kanyang ibabang bahagi ng katawan sa 10,000 piraso, gusto kong hilingin niya ang kamatayan. Marahil dahil sa sobrang sabik na emosyon ni Chen Xiong, ang kanyang ibabang bahagi ng katawan ay pumipintig muli sa sakit na naging sanhi ng kanyang pagsirit. Habang tinitingnan ni Cao Yang ang hysterical na si Chen Xiong, bahagyang napakunot ang kanyang mga kilay, nagsalita sa isang solemn na boses, mayroon akong sariling plano, maaari kang umalis sa ngayon. Gusto pang magsalita ni Chen Xiong, ngunit nang mapansin ang galit na ekspresyon sa mukha ni Cao Yang, mataktika siyang tumago at lumabas ng bulwagan. Habang pinapanood si Chen Xiong na umalis, bumantong hininga si Cao Yang, masungit at walang ingat. Isang walang kwentang basura lang. Kung hindi dahil kay Chen Hao, ngayon lang niya sinasampal ang maliit na uod dahil sa pangahas na umungol sa kanya, na sinasabi sa kanya kung ano ang gagawin. Sa labas ng kanyang patio, pumiwalay si Huang Xiaolong sa dalawang babae. Hindi nagtagal, natapos ang gabi na nagbigay daan sa panibagong araw habang unti-unting pinaliwanag ng sikat ng araw ang kalangitan sa abot tanaw. Ang Windless Mountain Range ay maulap sa buong 4 na season. Ang kakaiba ay, tulad ng pangalan nito, hindi kailanman maramdaman ng isang tao ang anumang agos ng hangin na umiihip sa paligid ng mga bundok na ito. Naniniwala ang ilang sinaunang master na mayroong sinaunang wind ceiling formation sa ibaba nitong Windless Mountain Range na naging sanhi ng hindi pangkaraniwang bagay na ito. Gayunpaman, walang sino man ang makapagkumpirma kung ang naturang porma sayon ay talagang umiral o hindi. Walang nakakita ng anumang mga pahiwatig na may kaugnayan dito sa 10-10 milenya. Sa ikalawang araw, pagdating ng umaga, lumabas si Huang Xiaolong sa kanyang silid. Ngayon ang simula ng pinagsamang pagsasanay ng mga panloob na disipulo ng 3 sekta. Pagdating sa assembly point para sa mga inner disciples ng Barbarian God Sect, naramdaman ni Huang Xiaolong ang isang matinding hangarin na pagpatay mula sa grupo ni Chen Xiong, pagkatapos ay pinamura sila ng malamig na panunuya. Tila ang leksyon kagabi ay nabigo na turuan itong Chen Xiong ng ilang taktika, at sa halip ay pinatindi ang kanyang hangarin sa pagpatay kay Huang Xiaolong. Napansin din ni Liu Yan at Lin Hui ang pagdating ni Huang Xiaolong, ngunit masyado silang nakakaintindi upang batiin siya sa publiko. Nang dumating si Huang Xiaolong, ang mga nakapaligid na inner disciple ay naglipat ng kaba, sadyang umiiwas sa kanyang mga mata, malinaw na gumuhit ng linya sa pagitan nila ni Huang Xiaolong. Maliwanag, ang nangyari sa grupo ni Chen Xiong kagabi ay kumalat sa mga panloob na disipulo. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang Barbarian God Sect Chief na si Guling, Grand Elder Cao Yang, Huang Junfei, Lin Shen, at ilang iba pa. Nilaibot ng tingin ni Guling ang mga kasalukuyang disipulo, na dinala sila patungo sa pasukan ng Ice Hail Ruins nang walang ibang salita. Ang pasukan sa Ice Hail Ruins ay nasa itaas mismo ng gitna ng Windless Mountain Range na hindi kalayuan. Makalipas ang halos 1 oras, nakarating ang malaking grupo sa lokasyon. Nang dumating ang grupo ng Barbarian God Sect, parehong naghihintay ang grupo ng Great Whale Sect at Elephant Genesis Sect. Ang Elephant Genesis Sect Chief ay nakatayo sa tabi ng Chief ng Great Whale Sect na si Wu Yu, isang maikling matandang lalaki. Ang kanyang mga tampok ay napakapangkaraniwan, ngunit si Huang Xiaolong ay nakakaramdam ng isang palpitating aura sa kanyang paligid. Ang Elephant Genesis Sect Chief, Pan Zhu.
Habang pinagmamasdan ni Huang Xiaolong ang Elephant Genesis Sect Chief na si Pan Jun, na parang nakakakita ng titig ni Huang Xiaolong, lumingon si Pan Ju kay Huang Xiaolong. Ang kanyang mga mata ay katulad ng dalawang matalas na sinaunang talam na uhaw sa dugo ni Huang Xiaolong. Gayunpaman, isang maliwanag na liwanag ang lumabas mula sa katawan ni Guling na nagpakalat ng lahat ng presyon na bumababa kay Huang Xiaolong. Kuya Go, huli ka na. Ako at si Kuya Pan ay matagal nang naghihintay sa iyo dito. Biglang nagsalita ang Great Whale Sect Chief na si Wu Yu. Ang Elephant Genesis Sect Chief ay tumanggo lamang kay Guling sa payak na paraan na parang binati na nila ang isa't isa. Tumugon din si Guling ng isang maligamgam na pagbati kay Panju, pagkatapos ay itinago ang sarili. Makalipas ang mga 20 minuto, tiningnan ng Elephant Genesis Sect Chief na si Panjo ang lagay ng panahon at sinabing, panahon na para magsimula ang magkasanib na pagsasanay. Dalawang Sect Chief, magtulungan tayo para buksan ang pasukan sa kalawakan. Naging marangal ang ekspresyon ni Naguling at Uyo, tinanggo ang kanilang mga ulo bilang pagsang-ayon. Kaya, ang mga pinuno ng tatlong sekta ay nagpalipat-lipat ng kanilang puwersa ng Diyos, ang parehong mga kamay ay gumagalaw sa hangin, na bumubuo ng isang serye ng mga kakaibang selyo at ipinadala ang mga ito sa lupa sa ibaba. Sa isang iglap, isang maliwanag na liwanag ang lumitaw, na nagiging mas nakakasilaw sa segundo. Tatlong natatanging entryway ang binuksan na ngayon ng walang reserbasyon sa harap nila. Ang bawat pasukan ay may taas na 100 metro, 100 metro ang lapad, sapat na upang tumanggap ng ilang daang mga disipulo sa parehong oras. Nang maging matatag ang tatlong pahukang ito, sabay-sabay na sumigaw sina Guling, Wu Yu, at Panju, nakikinig ang lahat ng tatlong sekta ng mga alagad, gamitin ang iyong pinakamahusay na pagsisikap upang makapasok sa pasukan. Sa isang segundo, ang panloob ng mga alagad ng tatlong sekta ay bumaha na parang mga balang sa trigo. Dahil sa talent ni Huang Xiaolong, siya ay nasa unang batch ng mga disipulo na pumasok sa Ice Hail Ruins. Nang nasa loob na ng Ice Hail Ruins, nanginginig ang katawan ni Huang Xiaolong habang ang mga tanawin bago ang kanyang mga mata ay naging malamig at icicle na mundo. Pagtingin sa abot tanaw, ang tanging nakikita ni Huang Xiaolong ay mga bundok ng nyebe pagkatapos ng mga bundok ng nyebe. Maliban sa puti, walang ibang kulay. Gayunpaman, ang nyebe ay talagang naglabas ng malambot na berde at dilaw na liwanag. Ito ay berdeng yelo. Si Huang Xiaolong ay namangha. Ito ang isa sa mga pinakamalamig na uri ng yelo, ngunit higit sa lahat, ang lamig na inilalabas nito ay maaaring makaapekto sa katwiran at pangunawa ng isang tao. Maaaring bitag ng berdeng yelong ito ang ilan sa mga disipulo sa mga guni-guni, ngunit hindi kasama doon si Huang Xiaolong. Laminggalinga ang kanyang mga mata sa paligid habang umiikot ang kanyang Holy Dragon Supreme Godhead, na naglalabas ng maringal na Fire Element God Force. Kapag ginawa niya iyon, naramdaman niya ang presensya ng Crimson Flame Beads. Batay sa kasalukuyang lakas ni Huang Xiaolong, kasama ng Fire Element God Force ng kanyang Supreme Godhead, hanggat ang Crimson Flame Bead ay nasa loob ng 10,000 metro mula sa kanya, madarama niya ang anumang pagbabago sa enerhiya. Naramdaman ni Huang Xiaolong ang dalawang mahinang pagbabago-bago ng enerhiya ng elemento ng apoy na mahigit 1,000 lilang ang layo. Naintriga, nawala ang kanyang katawan sa isang malabo. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode. Nang hindi magagapi. Dito sa ating channel. Kwentong nobela.